Good morning everybody. Magandang umaga sa inyo Pilipinas. Ako ay nagsaset up muna ng live para sa YouTube. Live sa YouTube. Okay, nakaset up na. Nakalimutan ko pala yung wait lang. Connect mo natin sa Bluetooth. Hello Bluetooth device. Yun. Okay. Alright. Okay, nakaset up na. Magandang umaga sa inyo Pilipinas. Gaya pa rin ng dati, wala pa rin akong TikTok account. As much as mas masaya yung bakbakan sa TikTok, ayaw sa akin ng TikTok eh. Wala magagawa dyan. For the meantime, habang ako tinatabad pang gumawa ng bagong TikTok account, dito muna tayo sa Facebook. Set up lang muna natin sandali yung uy, pakita mo. May pad yung cellphone lang. Ayan, okay. Okay, set up na. Ang ganda ng background ko rito. Yung quarry, nag-aaligaga na sila na i-deliver yung mga nahukay nilang bato sa kung saan man. Ayan, wagang, panis, ang putang inang quarry. Good morning everybody. Magandang umaga sa inyong lahat Pilipinas. Saudi, magandang umaga sa inyo. Hong Kong, Ian Briones, good morning. Mafi, good morning. Okay, sige. Share nyo nga muna sandali itong post ko. Tapos type nyo muna kung taga saan kayo. Pagka-share nyo, type nyo kung taga saan kayo. Jester, good morning. Magandang umaga sa inyo. Ako muna ay nagluho ng konti. Dahil na late ako, yung aking mga tao ay napauwi ko na. Ako ay nagkape muna galing sa tindahan. Ano ito? Ano ito? 20 pesos. 20 kape. Tapos bumili rin ako ng pancit canton, Lucky Me. Galing sa kapitbahay. Sarado na yung kitchen eh. Wala naman sa akin susi. Masaya. Tapos yung mga gusto umakyat sa live, welcome kayo. Andito yung 4 na square. Pwede nyo pindutin yan. Tapos andyan yung option para umakyat sa live. Good morning sa inyo. Share nyo nga muna itong live ko para marami-rami yung makapanood. Alam nyo naman, wala naman ako kinikita rito. Bagong page na naman ito, wala na naman monetization. Gaya pa rin ng dati, wala naman bago. Tacloban, good morning Joel. Ohio, Japan, Divina Soto. Good morning. Sige, yung mga gusto umakyat sa live, welcome kayo. Ayun, meron na nga. Wait lang, slow connection daw muna ako. Annalisa. Ayan, banatan natin si Annalisa. Couldn't add guest. Isa pa Annalisa, akit ka uli. Isa pa. Wala, couldn't add guest eh. Ito isa sa mga problema ng Facebook. Masyadong maraming glitch. Masyadong maraming problema. Ayun, okay. Sige. Robertson. Ayan. Pakilap natin si Robertson. Going live tayo sa YouTube. Going live sa YouTube. Robertson, let's go. Wala si Robertson. Nakatanda girl. Okay. Black. Sayang yung isa. Si Black. Magandang umaga sa inyo lahat, Pilipinas. Black, request ko ulit na makakit. Ayan. Good morning, brother. Saka saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Brother. Brother, taga saan ka? Sige, habang nag-aantay tayo na mag-respond si brother, andito yung 4 na tuldok sa gilid. Yun yung option para mag-request na bakit sila. Kaya child, good morning. Sa YouTube sa website sila. Good morning sa inyo. Magandang umaga. Okay. Sige. Tama na natin si brother, baka busy siya. So, ito mga nakaraan, napansin ko.
Ewan ko kung ako lang yung nakakapansin. Pero hindi na masyadong mahaba ang itinatagal ng mga relasyon. Hindi na masyadong mahaba ang itinatagal ng mga relasyon. Pero mo, curiosity ko lang to. Akin muna sandali attention mo, Pilipinas. Dito sa comment section, dun sa mga may asawa o mga may jowa, gaano katagal na kayo? Type nyo nga rito kung ilang taon na. Taon ha, ilang taon na kayo na magkasama. Ilang taon na kayo na magkasama. Pero mo, comment section, tingnan natin. Kasi napapansin ko galing sa mga tropa din, hindi na rin sila masyadong nagtatagal. Para bang, it's as if kapag ka mag-jowa, mahaba na yung 5 taon. Yung napapansin ko mahaba yung 5 taon, mahaba yung less than 10 years. Kapag ba mag-asawa, mahaba na yung 10. Pero parang halos wala nang tumatagal ng 10 years. Ito, swerte si Robertson, 16 years. Si Joe, 2 years. Gemaline, 4 years. Suzette, 6 years. No, 7 betcha. Mas matagal pa yung taon na hiwalay kami. O, ito, sa YouTube, 8 years daw. Hindi kasal. Swerte na itong isa, si Alvaro, 15 years. Harvest, 9. 7 years, si Homer. Ano, hindi nyo napapansin, laging less than 10 years. Merong isa, swerte, Dorotina, 11 years. Mark Anthony, 7 years. Angelic, swerte, 14 years. Elaine, 13, swerte. Pero sa mas madalas na pagkakataon, tinan mo, lagi, si RD, 5 years. Swerte, 5 years, pero LDR sila, swerte. Ito si Mafi, matagal na talaga sila. Ito isa, Basher PH, 19 years. Swerte. Yung mga ganun, sobrang swerte. Hindi nyo napapansin. Yung iba, ewan ko kung hindi nyo napapansin pero ngayon, sa panahon ngayon, ang hirap pumanap ng jowa. Ang hirap pumanap ng asawa. Hindi ko alam kung napapansin ninyo pero ako kasi napansin ko Yung ibang mga tropa na 40-ish, na single, puto hirap pumanap ng jowa. Ang pinaka-common, parang mga fubo-fubo lang. Top body lang. Tapos, sa mas madalas pa na pagkakataon, mas bata sa kanila. 40 na kasi sila. Pero on major cases, kapag nasa 40 anyos ka na, ang hirap pumanap ng makakasama. Yun yung sabi ng mga tropa. Kinakabahan tuloy ako, 25 na. Pero napapansin ninyo, sa panahon ngayon, lalo na sa mga 20, ang hirap pumanap ng matinong tao sa mga nasa mga halos 25 and below. Hindi katulad noon, meron pang parang childhood sweethearts. High school pa lang, magkasama na kayo. Tapos paglipas ng panahon, kayo pa din. Yun uso Pero sa mas madalas na pagkakataon ngayon, uso ang palit-palitan, kalit-kalit. Tapos napansin ko pa, ito nakita niyo to siguro nitong mga nakaraan. Yung cases ng mga may HIV tumaas ng 500%. Tapos karamihan pa ron ang isa sa mga parang majority, I will say, kasi nakita ko specifically minention Gen Z. Specifically minention nung balita, Gen Z daw. Sabi ko, grabe yung panahon ngayon. Ang hirap na humanap ng makakasama sa buhay. Ang putang ina, baka pag minalas ka pa, natsambahan mo, may sakit pa. Ang alat ng buhay Lalo sa panahon ngayon, panahon ng social media. There was a time in the past kasi because of the scarcity ng mga nakikilalang tao, dahil sobrang konti lang talaga ng nakikilalang tao dati. Because of, alam mo yung mahirap yung communication sometime in the past. Inabutan ko pa yung panahon ng telepono pa beeper, inabutan ko yung beeper, inabutan ko yung telepono, inabutan ko yung cellphone na rin pa rin. Beeper at telepono, inabutan ko. Noong mga panahon na yun, dahil sa napakahirap pumanap ang hirap makakilala ng bagong tao dahil nga sa bagal ng communication. Ang hirap pumanap din ng kapalit kung sakali man. Pero ngayon,
Alam mo, ang daling humanap ng kapalit. Yun yung isa sa mga dahilan palagay ko kung bakit hindi masyadong nagtatagal ang relasyon. Napapahewan ko, napapansin nyo ba yun? Pero ang mga relasyon ngayon, alos hindi na nagtatagal. Bihira yung tumatagal lang talagang napakatagal. Anyways, nabanggit ko lang. Akit muna tayo ng Tia Rosales. Hindi tayo sa mga tanong niyo. Pagsilbihan muna natin yung mga tanong niyo. But enough of the things that I have inside my head. Mga bagay lang yun, thing of wonder ko. Bagay na nasa isip ko. Tita Lopez, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tama, umpisa lang, tapos at the end, nawawala na. Go-ghost ka na. Oo, no? Uso ngayon yung ghosting. Dati, out of the usual yun eh. Dati may magandang closure to. Pag hindi na interesado, sasabihin lang. Yun. Hindi tayo gumagana at malamang hindi tayo para sa isa't isa. Pero ngayon, completely talagang silence na lang eh. Tapos inbox zone ka na, tapos dead man na lang. Kunyari, hindi nababasa yung message ko kahit alam naman natin para-parehas na. So, pag bukas ng inbox, kita mo agad yung message kung sino nag-message sa'yo. Imposible namang 48 hours sa loob ng 2 araw. Eh, imposible naman sa loob ng 2 araw, hindi na gano'n. Hindi nagbukas ng messenger. Kaya, kasi minsan nakikita mo, online. Robertson. Sa Robertson. So tayo sa mga tanong ninyo. Yung mga gusto ko umakyat dito sa Facebook, andito yung 4 na bara, 4 na square. Hindi yung option. Good morning, brother. Taga saan ka? Hello, GMA Cavite, brother. Napasyal na kami dyan dati. GMA Cavite. Kami. Oh, parang naalala ko nga kayo eh. Isang grupo kayo, Rod. May dito naalala mo. Okay, naalala ko nga. Hindi masyadong kagandahan ng memorya ko, pero tsumambang naalala ko best. Okay, ano tanong mo, brad? Anong masasabi mo sa dagdag pasahod ngayon na 200 pesos na naman? Dagdag pasahod? Oo, since meron tayong Project 1M, tapos ang merong ngayon na dagdag pasahod sa mga empleyado na 200 pesos, anong masasabi mo doon? Sa akin okay yun. Okay yung dagdag pasahod. Kasi alam mo, ano yan eh, you have to consider yung konsepto na pulling from both ends yan. Yung as a businessman, masakit sa bulsa. Pero you have to consider as well na yung konsepto na pag mas mahal kasi yung bayad mo, sa mas madalas na pagkakataon, mas mahirap kang palitan ng empleyado eh. Kasi ito mo, ito hindi na-realize ng mga negosyante eh. As much as yung konsepto na, oo, ikaw bilang negosyante, pwede kang magpalit ng empleyado mo, pwede mong tanggalin ng empleyado mo, pwede mong palitan, pwede ka rin palitan ng empleyado. Bilang employer ka nila, pag di nila gusto pamalakad mo at barat ka magbayad, papalitan ka ng empleyado mo. Tapos lilipat sila sa mas mataas. Yun nga yung dahilan kung bakit sinasabi ko, kapag hindi ka pa ready financially para magnegosyo, dahan-dahan muna, wag muna kung maaari. Mag-ipon ka muna ng pera. Kasi hindi mo alam eh. You will never know. Hindi mo alam kung kailan pipitik sa'yo ang merkado. Hindi mo alam kung kailan sasang-ayon sa'yo ang merkado. And you have to make sure that you're financially ready, emotionally ready, para i-take on yung challenge na baka kasi, alam mo yun, baka mabitin ang budget mo sa pagnenegosyo dahil sa mahabang panahon na hindi pumipitik sa'yo ang merkado. Kaya naman, parang katulad sa akin, sa Project 1M, di ba? Oo, sige, you are welcome to say, hindi, blah blah, influencer ka kasi. Pero kung nakita ninyo yung umpisa ng Project 1M, putang ina, nagkantalugi-lugi pa kami ron eh. Tapos nung tumungtong ng December, kinuha ko itong lugar na to, nakita nyo rin, muntikan na ako mabankrupt eh. Muntikan na ako mabankrupt rito. Kung nagkataon na naubusan ako ng pondo nun, di ba nangyari? So, ewan ko kung nakasubaybay kayo, pero nangyari noon, December, meron ako 150,000. Yung 150,000 yung kinita ko, galing doon sa food cart sa harap ng barangay. Tapos, itong pwesto na to dito sa Domsa, yung overlooking, 120,000 ang presyo niyan. So, I'm only left with 30,000 pesos. Yung 30,000 pesos, sapat lang yun pampasweldo ng kalahating buwan sa mga empleyado. Tapos, pa-payout na nun. Kasi 5 empleyado ko ng mga panahon na yun. So, 30 nilang paying ko. Tapos, isama mo pa, ito ba, isama mo pa yung wala na akong pera pang paikot. So, wala na akong pera pambili ng karne, pambili ng gulay, blah blah, etc. Kasi magpe-payout na. Ngayon, ang ginawa ko noon, nangutang ako sa mga tao. Pinakita ko rin sa mga tao yun, nangutang ako sa kanila. 20,000 pesos per head, tapos 5 tao yung inutangan ko, tapos 10% interest. Tapos, ang usapan nun, magbabayad ako 1,000 isang araw.
Tapos dito ko na rin kukunin. So ginawa ko nung gisa sa sariling mantika, 30,000 lang ang nagastos ko dun sa 1,000, sa 100,000, kasi total 100,000 eh. So 30,000 lang nagastos ko, so habang araw-araw na lumilipas, nagbabayad ako, yung sobra dun sa pera, itinatapal ko dito sa, sa utang ko. Ganun muna, para mabigyan ako ng leeway na hindi ko muna kailangan maglabas ng pera galing sa tubo nitong Project 1M para itapal ngayon dun sa utang. Ganun yung nangyari. Pero isipin niyo yung konsepto na, di ba, yung muntikan na ako mabankrupt dito. Muntikan na akong maubusan ng pondo. Na kung nagkataon na yung 100,000 na inutang ko, hindi sapat para makaalagwa yung Project 1M nung panahong December dahil nagkakalugi-lugi na talaga nun. Dahil ang merkado wala sa hulog nung panahon ng December. Ang mangyayari, makikita ninyo kung magsara ng negosyo. Hindi ko dadagdagan ng pera to. Ayokong dugasin kasi hindi masaya. Kasi tinan mo, retired na ako eh. Maligaya ako sa ginagawa ko rito sa social media. Pakaramdam ko, naglalaro lang ako. Maligaya rin ako sa ginagawa ko sa Project 1. Hindi ko gusto yung konsepto ng pagluluto. Pero gusto ko yung konsepto na pinapakita sa inyo kung paano gumawa ng 1 milyon. At hindi ko naman gustong dugasin yung proseso. Kasi hindi masaya yung kapag dinugas mo tapos nagdagdag ka na galing sa sarili mong bulsay. Hindi masaya yun. Di ba, alam mo yun, dahil nga hindi masaya yun, ang mangyayari kung sakali man na nalugi ako sa negosyo, makikita ninyo ngayon na isinara ko yung Project 1M, nag-empleyado muna ako, syempre, hingi na ako ng tulong sa kung sino man, o baka gusto nyo tanggapin ako sa trabaho, kahit magkano lang na sweldo, tapos mag-iipon ako ng pera. Tapos, pag nakaipon ako ng pera, itatapal ko ngayon dito para makapagbukas uli ako ng hanap buhay, ng negosyo ulit. Tapos, tsaka ngayon, makikita ninyo, baka sakaling gumana. Pero, tungkol dun sa tanong mo, tungkol dun sa ano masasabi ko tungkol sa pagtaas ng sweldo, coming from the standpoint na ako, personal, minsang panahon akong empleyado, maligaya ako dun. Diretso, kung totoo yan na nagtaas na talaga ang sweldo kasi wala akong balita eh. And then I would be happy to raise my people's salary. Itataas ko sweldo ng empleyado ko. Kung totoo na nagtaas na yung ano. Pero syempre, may mga pagkakataon na hindi naman natin sigurado talaga kung totoo ba nagtaas yan at parang pinag-uusapan pa lang yan, tapos hindi pa naman aprobado. Hindi ko sigurado eh. Hindi ko sigurado kung aprobado na ba yan o hindi eh. Kung magtataas na sweldo, maligaya mga empleyado. Kasi yung buying power ngayon mababa na kumpara dati. Ang taas ng presyo ng bilihin, tapos yung mga empleyado, ipit na ipit, gipit na gipit, puta, ang hirap makaipin. Ako, coming from the standpoint, gusto kong makalago yung kapwa-tao ko eh. Hindi ko gustong ako lang mag-isa kumikita. Taka lang di masaya yun. Gusto mo ikaw lang mag-isa maligaya? Ang pangit naman ang trip mo pagka gusto mo ikaw lang mag-isa masaya. Diba? Pero, naiintindihan ko rin yung pain point coming from the business side of the society, masakit talaga sa bulsa yun. Lalo na kapag nagkakaproblema ka na at nalulugi ka. Yun nga yung dahilan kung bakit sinasuggest ko na bago ka magsimula ng negosyo, dapat well-equipped ka at dapat marami talaga pondo mo. Gaano karaming pondo? Hindi ako sigurado. Pero makakalagwa ka kapag may pondo ka, tapos barya-barya mo lang muna sinimulan yung negosyo sa umpisa. Yun ang masasabi ko ron, brother. Coming from both standpoints, na masakit yan sa negosyante, pero kung ang negosyante, ang gusto mo, umusad yung buhay ng kapwa-tao mo, magiging maligaya ka na lang kahit nasasaktan ka. Kasi ganun yun eh. Ang tawag nila dun, there's pleasure in pain, if I may say. There's pleasure in pain. Yung konsepto na nakikita mo yung kapwa-tao mong nakakausad, maging masaya ka na lang para sa kanila, tapos at the same time, tiisin mo ngayon yung sakit na maging negosyante kasi dapat talagang matuto kang magtiis ng sakit kapag ka negosyante ka, yung sakit ng bulsa. Yan masasabi ko rin. Pala ko sa bagay. Yun lang. Sa akin naman masaya ako doon kasi dati rin naman tayong empleyado, tagal natin sa SM. Masasabi ko doon ay kung yun ay magiging pangkalahatan na ay sana ay gamitin ng mga empleyado para umusad sa buhay. Hindi bibili ng kaprisyuhan. Yun lang. Salamat, brother. Thank you very much, brother. Thank you. God bless. Sana nga totoo yun. Sana totoo. But, syempre, masasaktan yung, brother, good morning. Dito lang muna ako. Masasaktan yung bulsa ng mga negosyante. Understood mo yun. Pero, you have to consider the greater good. Yung kabuti, yung ikakabuti ng pangkalahatan at hindi lang ng iilang pirasong mga negosyante. Kailangan mo i-consider yun. Yung ikakabuti ng pangkalahatan. Minsan it's just a matter of putting yourself in someone else's shoes. Ikaw kaya lumagay sa lagay ng
Ikaw kaya lumagay sa lagay ng empleyado. Na binabayaran ng minimum, tapos ang minimum ay napakababa. Gusto mo bang binabayaran ng napakababa? Minsan ganun eh. Lagay mo lang yung sarili mo dun sa ganun. Okay. Mukhang wala si brother. Next tayo. Dito tayo kay Eyik Albo. Saan banda shop mo sa Angono? Nandito po kami sa Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Domsa Viewpoint, Angono Rizal. Okay. Ayan na. Hey, go. Ina-add na kita. Let's go. Itaas ang sahod, boss. Pati presyo, itaas din ng nagpapasahod. Hindi ko gets ko na gusto. May mga ganun talaga. Tinaas yung sahod. Yung nagpapasahod, hindi naman itinaas yung sahod. Hindi, tinaas lang ng gobyerno. Pero yung nandito, yung nagpapasahod, wala pa din. Ganun talaga. You can always transfer to another employer. Yeah. Paano ba umakit sa live mo, brother? May tatanong lang ako. Ano man sabi mo sa semen retention? Sinubukan ko yan sa linggo, wala may epekto. I mean, ako lang yun ng problema eh. Puta, nakikita ko lagi, pek-pek susupwit eh. Ewan ko, hindi nyo nararanasan yung nararanasan ko. No? Saka, hindi naman siguro dahil balibog lang ako. Normal lang naman ako ng lalaki. Semen retention. Hindi gumagana sa akin yun. Kung sa inyo gumagana yan, parang sabi daw nila magkaka-superpowers ko daw. Parang hindi ako sigurado, pero sigurado ko rin, distracted ako kapag naka-semen retention. Distracted yung isip ko. Princess. Good morning, Princess. Hello, everybody. Oy, teka muna. May inaakit na ako. Ito ang problema sa sa Facebook. Problema talaga ito sa Facebook. J.R. Rosales. Yung, alam mo yung pinindot mo na nga para maiakit yung tao, tapos option pa sa kanila para ipindutin yung makakakit sila. Minsan di lumalabas yung J.R. Rosales, good morning, brother. Brother, good morning. Taga-saan ka? Good morning. Taga-saan ka, brother? Taga Mindoro. Mindoro. Okay. Ano tanong mo? Bilang ikaw ang owner ng Project 1M at sinigang na baka ang produkto ko, alam mo naman na tumaas ang price ng stocks o karne. Ano ba ang dapat i-discarte? Magtaas ng presyo ng produkto o magbawas ng takal ng karne? You can try both ways, brother. You can try both ways. Oo, ang laki talaga ng itinaas ng presyo ng karne, diretso. Lalo na ito napansin ko. Mula nung pinakialaman ni Donald Trump yung tarification, puta, buong mundo nagka-diferensya. Ewan ko kung nararamdaman ninyo yung nararamdaman ko, Kasi, kumbaga, yung karne namin, galing ng iba't ibang bansa yan. Ngayon, obviously, malinis, hindi yan parang kotsa o kung ano man. Hindi ako kumukuha ng ganun kasi that fucking doesn't make sense. Hindi ko papakain sa kapwa-tao ko yung hindi ako willing kainin. Ganun. Alam mo yung ang laki ng itinaas ng presyo ng karne ngayon, na parang halos doble na yung presyo nung nakaraan nung nagsisimula ako sa Project 1. Ang layo ng diferensya. Sobrang layo ng diferensya. O ngayon, that being said, ngayon, bumabalanse kami. Sinusubukan namin lahat ng strategy para di namin kailangang magtaas ng presyo. Ang ginawa ko nitong nakaraan, ayun, wala si brother. Ang ginawa ko nitong nakaraan, yung, nagtaas ako ng presyo kasi, di ba, dati 100. Itinaas ko ng 120. Hindi pa rin kaya. Itinaas ko ng 140. Pero kasama na ron yung kanin sometime in the past. Tapos, ang karne naman, bumabalanse kami dun sa, minsan binabawasan, pero minsan nagrereklamo talaga customer. So wala kaming choice kundi i-retain yung parehas na dami ng karne. So ginawa ko ngayon, inialis ko na lang yung kanin. Yun ang ginawa ko, inihiwalay ko na lang. It's as if you're paying 165 pesos para dun sa sinigang na baka na may kasamang kanin. Kasi 140 yung sinigang na baka, tapos 25 yung 25 pesos yung kanin. Iyon yung ginawa akong strategy para hindi ko na kailangan itaas mula sa 140, itataas mo pa. Wala na masyadong bibili kapag gano'n masyado nang mataas. And isa sa mga
trouble ko yan eh. Kasi yung iba, bakit daw yung iba, bla-bla, anong tawag dito? Yung iba daw, mura lang. Yung iba kasi, kaya mura kasi baboy yung gamit nila eh. Ako, hindi naman ako gumagamit ng baboy eh. Siyempre, in respect lang sa, alam mo yung konsepto kasi ng Project 1M, ano yan eh, in relation to, to peace with possibly, as much as possible, as many religion as possible. May mga religion kasi na hindi kumakain ng baboy, hindi ko dinadasalan nito, huwag niyo mapagkamalian. So, walang dasal yan, blah, blah, etc. Kumbaga, I want to talk to as many religious people as possible. That being said, hindi ako nagtitinda ng baboy. Ang dahilan kasi, may mga, sa Kristyanismo, merong Sabadista na sila hindi kumakain ng baboy. Meron namang ibang religion katulad ng Islam na hindi rin talaga sila kumakain ng baboy. So atol, talagang completely talagang hindi talaga nag-serve ng baboy. Dalawa lang kami nuko, sinigang na baka at saka sizzling na baka. That being said, yung konsepto na presyo nagmamahal, wala naman tayong magagawa dyan. Ever since naman talaga nagmamahal talaga presyo. It just so happen nga lang na inabutan ako ng transition nun, nung problema nung kay Donald Trump para itaas ang presyo ng taripa. Lahat ngayon, damay-damay, pati yung mga meat products galing sa iba't ibang bansa. Tapos ngayon, hindi lang presyo ang problema, pati supply, nagkakaproblema na kami. Kasi yung taba, binibili yan ng hiwalay sa laman. Ngayon, wala kaming mabiling taba alam mo, hindi naman kamahalan ng presyo ng taba. Ang problema namin, yung walang mabilhan. So yung supply, masyadong manipis, yung demand masyadong mataas kaya nauubos kagad. Yun yung isa sa mga problema ko rito sa Project 1M ko ngayon. Yung tipo ng karne na kailangan namin, wala. So bumibili kami ng ibang karne na mas mahal ang presyo. Yun. Doon kami nagkakaproblema ngayon. Pero overall, ang ginagawa ko, binabalanse ko na lang na kapag merong dumating na supply, ang ginagawa namin, nag-hoarding na kami ng supply. Kasi marami akong freezer dito. Ngayon, diba, may mga freezer naman ako rito. Ang ginagawa ko, sasaksak ko na lang lahat dito sa freezer. Kasi yung karne na yung hilaw na karne tumatagal yan Basta naka-freezer, walang problema Kahit ilang linggo pa yan, buwan nga sinasabi nila May expiration date dun sa gilid, na kung di ako nagkakamali, parang 1 taon yata. Basta hilaw. Pagkaluto, syempre, mas maikli na lifespan niya. So, hindi mo na namin niluluto unless kailanganin na talagang luto. Sa Batangas, daming baka. Ang problema naman kasi namin sa local, sobrang mahal naman kasi ng presyo ng local. Maliban na lang siguro kung ikaw mismo ang may-ari ng baka at may pakahang ka, siguro baka pwede. Pero kapag hindi ikaw ang may-ari ng baka, tapos bibilin mo rito local, ang mahal masyado ng local na baka. Doon kami nagkakaproblema. Hindi ko alam paano nangyayari yun. Mas mura pa yung imported kaysa sa local. Hindi ko talaga alam paano nangyayari yun. Siguro I haven't done enough research on it. Pero siguro dahil sa labor cost nila doon. Tapos yung supply sobrang dami din sa ibang bansa. Hindi ko sigurado. Hindi ko talaga sigurado. Pero overall, yun ang masasabi ko ron. Tumataas talaga ang presyo. Ngayon, ang ginagawa namin, nilalaro na lang namin. Depende sa kung paano namin magagawan ng paraan na as much as possible, hindi itaas yung presyo. Kasi pag itinaas mo presyo, magkakaproblema ka na Magkakaproblema ka doon sa konsepto na, sino yung bibili kapag sobrang mahal na. Ngayon, ang mangyayari niya, papalit ka ngayon ng merkado. Coming from the merkado na yung nasa ilalim ng lipunan, yun dapat yung target audience o target market mo, mag-aangat ka na ngayon ng merkado. Ayoko namang umangat ng merkado na parang middle class na yung mga pinagsiservisyoan ko. Kasi ang gusto ko nga, yung mga ordinaryong taong bayan nasa ilalim ng lipunan. Yung mga nasa laylayan ng lipunan. Gusto kong umalago yung buhay nila. Ang ibig sabihin nun, kung sakali man na may mga pupunta rito, okay lang, sige, mga middle class at saka above. May mga gano'n naman, may mga milyonaryo at saka bilyonaryo yung bumibisita rito every now and then. Pero hindi yun ang target audience ko yan. Target audience ko yun, nasa ilalim ng lipunan. Ordinaryong taong bayan. Gusto ko talaga yung konsepto na yung mga kapwa-taong nasa ilalim, nasa laylayan, makatulong ako na makausad yung buhay nila, one way or the other. So yun, mag-akit muna ako ng bago. Mafi. Yun, sabi niya, pangmasa. Ang nilalaro ko as much as possible, yung halo ng ingredients at saka mga strategies kung paano ang gagawin. Ayun, katulad nun, kapag merong murang baka,
na quality, ginagawa namin, hino-hoarding na namin dito. Good morning, Mati. Tagasan ka? Nueva Ecija, boss. Good morning. Good morning. Ano tanong mo? What do you have for me today? Okay. Question lang, as you said, kapag itinigil mo na yung Project 1M or na-reach mo na yung goal mo, balak mo na lang maglibot sa buong bansa na nakamotor, what will happen to Project 1M? Dati, kasi kung hindi nyo napansin, nagsimula tong Project 1M na come and go ang mga tao eh. Ang mainstay ko lang talaga dito, sige, tapos come and go ang mga tao. Bakit come and go ang mga tao? Partially, may diferensya ron sa, siguro I will say, mindset ng mga tao. Partially, may diferensya rin sa bunganga ko, sa pagsamahin mo na. Kasi ang pinakamasasakit talaga kasi sa ulo dito, tatlo. Una, yung panggabi, na hindi lahat ng tao susceptible sa panggabi. Hindi lahat ng tao okay lang sa kanila na magtrabaho ng panggabi. May mga iba nabibigla. Yung konsepto na for the longest time, puro pang umaga yung mga trabaho nila kahit naka-stay in pa. And then, nag-stay in sila sa Project 1 kung saan panggabi yung hanap buhay. So, isama mo na yung konsepto na panggabi na yun. Isama mo pa yung konsepto na naka-stay in. So, panggabi ka na nga, naka-stay in ka pa, tapos, syempre, kapag paulit-ulit yung parehas na problema, mabubuisit ka sa bunganga ko na paulit-ulit din ako sa iyo ng sinasabi. Kasi paulit-ulit yung problema eh. Di ba? Yan. Alam mo, yung katulad nun, yung karne, na lagi na lang nasisira nung mga nakaraang panahon. Ngayon, hindi na kasi si Masaya at saka si Francis na yung nag-aasikaso ng karne. So ngayon, hindi na kami nasisiraan ng karne. Pero dati, paulit-ulit yun. Lagi na lang nasisira ang karne. Minsan, 3 beses, 4 na beses, isang tao lang ang involved. Eh syempre, ako naman, paulit-ulit, na mahal kasi ang presyo ng karne. Mahal ang presyo ng karne. Hanggang sa mabuting-ting na lang yung tenga mo kung saan ka nang aalis. Ganon yung konsepto. So, for the longest time, ang nasa isip ko, dahil come and go rin lang naman yung mga tao, I will stop. Bigil yung project 1 pagkatapos na makuha ko yung 1 million. And then eventually, Francis happened. And then eventually, after some time, Masaya happened. So, si Francis at saka si Masaya, tapos, ngayon may mga dumagdag na mga bagong tao pa na nasa akin at tuloy-tuloy na naghahanap buhay. Tapos, ngayon, meron ng mga mainstay ng mga empleyado, mga ayaw nang umalis. Si Francis, naku putang ina, pipilitin mo pa yan para lang mag-day off. Mas malala si Masaya. Isang beses lang nag-day off si Masaya mula nung dumating dito, ayaw niyang mag-day off. Yung concept kasi na naiintindihan na nila na isa sa mga nakakahirap, yun nga yung tinuturo ko sa inyo Pilipinas eh. Huwag kang day off ng day off. Hindi yan dahil sa pinipigilan ka, kundi dun sa konsepto na kailangan mo yung momentum. Ang problema, kapag day off ka ng day off, yung momentum masisira. Paanong momentum? Pansinin mo. Pag panahon na nagtatrabaho ka, barya lang yung ginagastos mo. Trabaho ka. Tapos, siguro, baka call center, i-Starbucks ka, 100 pesos lang, 120, ganun, 130. Mahal na sa 150 or 200. Okay, so you have 200 pesos para sa Starbucks. Tapos, siguro, taxi ka, ganun, 100 papunta, o magkano, depende na lang kung magkano yun, 120, ganun. Tapos, balikan, call center. So, ang expenditures mo, for that day, nasa 400 pesos lang approximately, give or take. 400 pesos lang ang nagastos mo isang araw. Isama pa pala lunch na siguro 100 pesos, yun, baka 150. Somewhere near 500 pesos lang ang nagastos mo isang araw. Call center ka, maluho ka pa nun. Ha? Call center ka, maluho ka pa nun, 500 pesos lang nagastos mo. Ngayon, tignan mo, pagka nag-weekend, pag nag-day off pala rather, kasi minsan absurd ang call center pa day off. Minsan nga, yung day off, magkahiwalay pa ng araw eh. So, nag-day off ka. Tapos tignan mo, pag nag-day off ka, minsan, 2,000, 3,000 kulang pa. Hindi ko alam kung napapansin niyo yun, pero pag nag-day off ka, imbis na kumikita ka, nagagastosan ka pa ng pera. So, hindi ka na nga kumita, nagastosan ka pa ng pera, tapos ang laki pa doon nagastos mo ng pera. So, na-double whammy ka ngayon pag nag-day off ka. Kaya sabi mo, blah, blah. Requirement sa batas dapat mag-day off. Requirement talaga. Pero pag ayaw ng tao mag-day off, wala ka magagawa. Ayaw ng empleyado mag-day off eh. Diba? Ganun yung konsepto rin sa Project 1M na as much as possible, I am pushing them para mag-day off. Pero, sinasabi ko rin yung repercussion ng pagda-day off. Na ang pagda-day off, diretso lang ang pagda-day off, nakakasira ng momentum. Pansinin mo, pag halimbawa, Sabado, Linggo, tapos Lunes papasok ka na. So, nag-day off ka ng 2 araw. Sabado, Linggo, tapos Lunes papasok ka. Pagpasok mo ngayon ng Lunes, nakakatamad magtrabaho.
Tapos feeling True. mo, kailangan mo isang buong araw para lang uminit yung karburador ng isip mo, para lang magawa mo ulit yung katulad ng trabaho, katulad ng nagagawa mo nung panahon Thursday at saka Friday. So Tuesday ka pa talaga makakapagtrabaho ng bakbakan talaga, pokpokan talaga, at full performance. Ganun yung konsepto eh. Ngayon, naituro ko sa kanila yun. Ngayon, hindi na nga sila halos gumagastos, ang lalaki pa ng mga ipon nila. Ito nga lang ang problema. Nasobrahan na yata sila sa konsepto. Ayaw na nila. May sakit na ako pa yung namemuwer. So, na mag-dayop naman kayo. Hindi, boss. Sayang yung pita eh. Putang ina. Aanin mo yung pera. Magkakasakit ka. Hindi, boss. Okay lang yan. Meme yung konti. Gagaling na ako eh. Gumagaling nga mga leche. Vitamin C lang. Kapag ano, Masaya kasi sila, boss. nga eh. Tinayin yung post ni Masaya. Sabi niya, hindi na daw siya halos nagsa-cellphone. Mas gusto pa daw niya naglalaro ng kaldero eh. Tingnan niyo yung post ni Masaya. If you have the time para i-check yung page ng isang kong empleyado, si Masaya Lifestyle Lee. Wala masyadong maraming post doon. Pero isa sa mga na-appreciate ko doon, yung alam mo yung na-appreciate mo yung trabaho niya, at maligaya talaga siya sa ginagawa niya. To the point, halos hindi na niya gustong mag-cellphone. Ang gusto niya, magtrabaho lang ng magtrabaho. Nag-e-enjoy siya sa ginagawa niya. Ano nga ulit tanong mo? Sorry, napasarap. Ayan po. Kung itutuloy mo yung Project 1M. Dahil dun sa dahil dito sa mga tao na to, itutuloy ko yung Project 1M. Tapos ngayon, nagkaroon tuloy ng bagong direction. Dati yung gagawin ko sana, ipapakita ko lang kung paano gumawa ng 1 milyon, tapos na. Tapos, alam mo yan, pupunta na lang ako sa mga lugar-lugar, gano'n. Tapos, parang question and answer doon, kung saan man ako mapadpad, gano'n. Yun na nasa isip ko eh. Kasi, retired naman ako eh. Alam mo yan, I have all the money that I need. Hindi nga lang yung lahat ng pera na gusto ko, pero lahat ng pera na kailangan ko, meron na sa akin. Sapat yung kinikita ko para sa sarili ko, para i-sustain yung sarili ko hanggang mamatay ako. Tapos tuloy-tuloy lang po pasok. Pero diba? Hindi man sobrang kalakihan, pero it is enough kung mananatili akong frugal at mananatili akong parat sa sarili ko. Ngayon, that being said, dati ang plano ko, pagkatapos ng Project 1M, tapos na. Ngayon, nagkaroon ng bagong plano dahil dito kaila Masaya at saka kaila Francis. Kasi si Francis nakakaawa naman na pakawalan. Kasi ano naman na magiging hanap buhay ng tao kung sakali man. Diba? So, alam mo yun, talino si Francis eh. Pero hindi lang talaga siya masyadong makakapagsalita eh. Sino pa tatanggap sa kanya sa trabaho pagka ganun? Diba? Ang hirap yan tumanggap ng PWD. Pero ako, personal, okay lang kasi nagagawa naman ni Francis yung trabaho eh. Manual labor ito, nagagawa niya yung trabaho, nakakapag-report din siya sa akin, hindi nga lang bayad siya. Pagka tinanong mo siya, personal, hindi mo siya makakausap halos. Kasi nabutin niya kalahating oras just to construct a thought. Pero overall, ngayon, dahil sa mga empleyado, itutuloy ko na lang tong Project 1. Tapos, siguro sila na magmamaneho, ganun. Tapos overseer ako. Pero ang nasa isip ko talaga, punta para lang sa mga nasa live. Kasi pira lang may mga nanonood sa live. So, madalas sa pagkakataon, mas prefer ng mga tao yung mga chap-chap eh. Kesa yung naka-live mismo. Ito, splok ko na. Kung ano plano sa Project 1. Ang nasa isip ko, mag-open ng isang restaurant sa Maynila na parang, ito rin, katuloy yun ito. Sinigang na baka rin. 2 palapag, tapos yung second floor, magiging training facility para sa mga taong gustong maging milyonaryo. Uy. Legit. Oo, ito yung legit. So, Project 1M, tatrabuhin ko kayong lahat isa-isa. Ako mismo tatrabaho. Tapos, syempre, wala kayong choice kundi sumunod sa instruction ko kung gusto nyo maging milyonaryo. Ganun yung mangyayari. Walang bayad. Hindi na kailangan bayad-bayad. Kasi sabi mo, paano magiging sustainable yon? Libre yung training. Paano yung ilaw, tubig, renta? Yung sinigang na baka sa ilalim. Yung magbabayad sa bill sa ibabaw. Yun na nasa isip ko. So, ayoko na muna malagyan ng masyadong maraming palabok dyan. Ang makakaalam lang niya yung mga nandito lang sa live. So, nasa isip ko, since Project 1M, Project 1 Man, magpapatraining ako, magpapaseminar ako, libre lang. So, sino gusto pumunta, libre lang yan, walang bayad yan. Tutulungan ko kayo paano gumawa ng 1 milyon piso. Hindi naman ganun ka komplikadong paggawa ng 1 milyon. Yung diretso sobrang simple lang ng paggawa ng 1 milyon. Paano sobrang simple? Titiisin mo lang yung putang ng kaburingan. Tapos sasamahan mo ng malupit na common sense. Kasi alam mo, yung pinakamahirap sa konsepto ng paggawa ng 1 milyon, yung unang 1 milyon, how should I say it? Struggling. Ang sakit sa ulo, ang sakit sa panga, ang sakit sa katawan,
puyat, pagod. Unang 1,000,000. Pero pag nagawa mo yung unang 1,000,000, ang dali na ngayon i-delegate sa mga empleyado mo lahat ng mga trabaho hindi mo gusto. Yung trabahong puyatan, yung trabahong paguran, yung mga manual labor, yung operations, ang dali na ngayon i-distribute yun sa iba. Pag nagawa mo na yung unang 1,000,000. Yun nga lang ang problema. Karamihan sa mga tao, they are not willing to go through the struggle of making their first ₱1,000,000. Hindi sila willing na mag-go through the struggle na yun. Bakit hindi willing? Siguro, because of the fact that they're not accountable for anyone. Wala silang parang boss sa ibabaw nila, sa personal na buhay nila, para sabihing, o putang ina ka, masyado ka ng maluhong hayop ka. Ikaw, leche ka, yung kaputang ina mong kaka-Starbucks mo, yan din ang magpapahirap sa'yo. Yung Shopee na yung kinang deliver sa bahay nyo, nakatira ka sa putang inang squatters area, alam na nung pukinang ina mong JNT rider kung aling pinto yung kakatukin sa kung saan mang iskinita ka nakatirang hayop ka, kaya ka hindi umaalagwa sa buhay. Kasi ang luho mong leche ka, tapos ang tamad mo pang maghanap buhay. Pero diretso, karamihan naman talaga sa atin, lahat ng industriya, I will say lahat ng industriya, lahat, lalahatin ko na. Kasi in every rule, there's always an exception. Pero yung exception to the rule, napakaliit na masyado. Lahat ng industriya nakakayaman. Kahit anong industriya pa yan. Kaya empleyado ka, isama mo na rin kung anong klase man ng hanap buhay ang meron ka dyan. Lahat ng industriya, kahit anong industriya pa yan, nakakayaman. Kaya tailoring yan, o alam mo, construction yan, o kahit na ano pa yan, nakakayaman yan. Lahat yan, may yumaman na dyan sa industriya na yan. Lahat may yumaman na sa industriya na yan. Ayan, no, that's no. Charge ka muna, Mapi. Maganda yung mga tanungan mo. Overall, may yumaman na dyan sa industriya na yan. Kahit saan pa, may yumaman na sa industriya kung saan ka nandun. Ito problema, hindi mo lang alam kung paano. Ito pa mas problema, alam mo nga kung paano, wala ka lang disiplina. Ito pa ang problema, wala kang disiplina kasi walang nagbabantay sa'yo. Isipin mo yung konsepto kung meron Chichester na nagbabantay sa'yo. Hindi ka pa kaya alagwa nun? Tangina, personal kitang binabantayan eh. Pati savings mo, babantayan ko. Yung ganong konsepto. Sometimes when we're not accountable to anyone, we are susceptible to following our hearts. Kasi minsan masarap na lang talaga sumunod sa puso mo. Yung anak mo, nag-request ng Jollibee, yeah. Pansamantala, ipitigil muna natin yan. Pansamantala, ipopost lang muna natin yung mga pagluluho. Pansamantala lang. Pansamantala. Until such time that you have enough money and you also have the system, the infrastructure necessary para nakagawa ka na nga ng 1,000,000, tuloy-tuloy pang pumapasok sa iyo yung pera. Kahit saang industriya, kaya yan. Kahit saang industriya, kaya yan. Kahit saang industriya. Kahit sa pagbabasura pa. Kasi nakita ko ron sa Tondo, nung nasa Tondo ako, nakita ko, malaki kinikita nila doon. Hindi nyo alam yung mga basurero doon hindi yung, syempre, obviously, hindi yung mga kumikita ng maliliit lang na sweldo. Pero yung mga basurero, puta kumikita sila, hindi nyo lang alam, nakaka-2,000, 3,000 isang araw yung mga basurero. Yung sabihin, paano nakaka-2,000 isang araw? Kasi yung pamamasura, sabihin, maghahakot sila ng basura, iikutan nila yun, di ba? Minsan, 4-5 oras lang, tapos na yun. Ang nagkikwento sa akin, mga basurero din, yung nagtatambak ng basura dun sa amin. Doon sa Tondo, nung panahon nagbabalat pa akong tareta. Ayan, yung namamasura, so, ibig sabihin, may truck sila, babayaran sila ng gobyerno, lilibutin nila ngayon niya, may ruta sila. O, tapos, pagkakuha nila doon, mga nasa 600 pesos sweldo niya, minimum, kung ano may minimum ng gobyerno, yun yung minimum nila. Tapos, yung mga kalakal, sa kanila lahat yun. Tapos, pag hinahati-hati nila, minsan nakaka-1,500, 2,000 sila ron. Minsan, depende sa, minsan konti lang, 500 lang kada ulo. Pero minsan, marami. May mga pagkakataon, marami. So that being said, alam mo na, kahit sa ang industriya, yaman ka talaga. Ngayon, kung halimbawa, nasa employer ka na maliit magpasweldo, syempre I will advise you to transfer to another employer na medyo, lapat naman yung pagpapasweldo. Pero i-equip muna kita ng lahat ng kailangan mo para mailapat ka dun sa trabaho na maayos magpasweldo. Kasi, alam mo yun, minsan may mga iba, basura talaga yung trabaho nila eh. Diretsahan lang. May mga iba, basura talaga yung trabaho nila. Kaya sila hindi mabayaran ng mahal kasi yung serbisyo nila, bulok. Yun ang dahilan kung bakit hindi mabayaran ng mahal. Ngayon sa akin, equip kita. Usap tayo? Sige. Isang training facility tayo. Ngayon, lahat ngayon ng siguro, set ako na isang araw. Siguro, every Tuesday. Sabado. Bala na, it doesn't matter. Pero magsaset ako ng isang araw kung saan regular pupunta kayo doon,
Tapos regular tayong mag-uusap kung ano-ano yung mga problema ninyo. Tapos babantayan natin yung mga putang ng mga savings ninyo hanggang makarating kayo ng 1,000,000. So, ibig sabihin nun, pagka magpapalawak na kayo, dahil may konting ipon na kayo, papalawakin nyo na yung hanap buhay na ginawa ninyo, o ako na rin na mag-guide sa inyo. Walang bayad-bayad, puta. Yung sinigang na baka, yun na magbabayad sa lahat ng bills ninyo. Ako na lang bahalang dumiskarte ko paano. Basta gagawa ko ng paraan. So, yun. Overall, abangan nyo na lang. Pagkatapos ng Project 1M. Pagkatapos ng Project 1M, pero punta muna ako ng Mindanao, I will try to die there. Pag hindi ako namatay sa Mindanao, yan, balik ako. Kasi, sana ako ito, kabisado ko na itong buhay na ito. Diba? Basta ako, gusto ko lang ngayon, makatulong sa kapwa-tao. Hindi na importante kung may pumasok na pera o wala. Basta gagawa kong paraan. Pera naman ako sarili. Sarili kong pera, gagastusin ko rito. Sarili kong pera. Kung may mga gustong tumulong, okay, sige, you're welcome. Kasi, alam niyo naman, sobrang daming tao matutulungan nito. Diba? So, siguro, overall, ang gagawin ko, kasi ginagawa ng iba, nagpapabayad sila. Diba? Ako gagawin ko, donation lang. Kung magkano yung gusto mo ibigay. Kung hindi mo gusto mabigay, okay lang. Kung gusto mo kumain sa baba, optional lang din. Walang mamimilit. Wala rin bayad-bayad. Hindi na bayad-bayad. Puta ako, personal, sawan-sawa na ako sa konsepto ng putang ilang negosyo. Sawan-sawa na ako dyan sa putang ilang konsepto ng negosyo. Diretsahan lang. I have done myself a huge favor na trumaba ako ng husto ng mga panahong kabataan. Ang gusto ko na lang, makatulong sa mga kapwa-tao. Kung paano kung pumalagwa sa buhay, turo ko sa inyo, libre lang. Bayad pa. Siguro kapag ka nabitin lang yung pondo, siguro may mga tropa naman tayo na mga mayayaman na they would want to hear me speak about certain topics, lalo na tungkol sa public speaking. Kasi magaling talaga akong public speaker. Alam niyo naman na yun. Wala naman ang bago doon at hindi naman pagyayabang yan. Sa mahabang panahon ba naman, araw-araw kang naka-live, tapos hindi ka pa rin nababanatan, nababangasan ng mga tao ng medyo masakit-sakit dahil nabash ka. Okay naman na siguro pwede mo naman sabihin na kahit paano. I am a competent public speaker at some point, diba? Otherwise, akit muna tayong bago. JD Vlogs. So, yun yung nasa isip ko tungkol doon. Abang na lang kayo pagkatapos ng Project 1M. Siguro 2-3 buwan at most siguro mga 4 na buwan. Tapos itong Project 1M na to. Tapos sa trabaho na natin yung mga buhay ninyo. Kasi hindi naman pwedeng, puta, ako lang kumita ng 1,000,000 kasi kayo mukhang tanga. Sumabay nga kayo. Yung iba naman, hindi naman nakasabay ng maayos dahil sa kawalan nga ng disiplina. Sige, gawa ko rin isang programa kung saan merong nagbabantay sa inyo para maging milyonaryo kayo talaga totoo. Yun ang nasa isip ko. That's what I have in the pipeline. Pero, syempre, diba, everything can be halt by death kung sakali nung maabutan ako ng kamatayan, bago yun. Pero other than that, kung hindi naman ako madidisgrasya, at hindi naman ako mapupunta sa kabilang buhay sa maagang panahon, tingnan natin kung ano magagawa ko para sa inyo. I'm trying my best para makatulong sa kapwa-tao. Nang as much as possible, hindi rin masyadong humihingi ng tulong sa masyadong maraming tao. Ang dahilan kasi, yun yung isa sa mga problema ko eh. Yung sobrang taas ng level of independence ko. Ayoko talagang humihingi ng tulong kahit kanino. As much as possible, ayoko. Ngayon, alam mo yan, every now and then, pinipuwersa ko yung sarili ko na humingi ng tulong tungkol sa mga bagay na hindi ko naman talaga kailangan humingi ng tulong just to practice my right or just to practice my privilege as someone who have helped so many people. Kasi alam ko naman darating yung panahon kakailanganin ko rin yung tulong ng mga tao eh. Pero ngayon, alam mo yung independent kasi ako, lahat ng problema ako rin meron sa inyo. Nakita niyo na yun, di ba? Yung ibang mga problema, hiningi ko ng tulong sa inyo, pero maliliit lang. Nasira yung sidecar, yung kadena na putol, yung nagpunta kami ng Pampanga, di ba? Naputulan ako ng kadena. Yung maliliit na gano'n, sige, okay. Pero yung mga malalaki, hindi ko alam kung paano gagawin ko kasi yun ang isa sa mga areas for improvement ko. Isa sa mga trouble ko, yung konsepto ng paghingi ng tulong sa ibang tao. Hindi, wala talaga sa sistema ko. For the longest time, ako lang talaga gumagawa ng paraan para sa sarili ko. Anyways, sige, let's go. Nakakatawa naman to. Fearless Lakay, new subscriber. Yung mga nandito nga, mag-subscribe na kayo sa YouTube ko. Kasi yung YouTube, kahit pa paano, para may ipang incentive naman ako dun sa sa brother, good morning. Taga saan ka?
Brother, good morning. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Ano sabi ni Song Shi? Bagay na bagay ka pumasok sa politika. Hindi ako interesado sa... Sorry, ipagpatawad yun na. Pasensya na kayo sa pagtawa ko. Hindi ako interesado pumasok sa politika. Maligaya ako sa buhay ko na personal. Gugulo buhay ko dyan. Pag nasa politika ako, wala akong choice kundi tumanggap ng perang hindi ko dapat tanggapin. Hindi ko naman nagustuhan tumanggap ng perang hindi dapat. Maligaya na ako sa lahat ng meron ako. Maligaya rin ako sa lahat ng bagay na wala ako. Brother, good morning. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Ito lang talaga problema ko sa Problema ko sa Facebook. Mas madaling how should I say? Mas madaling mag-akit ng tao sa TikTok kaysa sa Facebook. Sa Facebook, punong-puno ng glitches at saka sakit ng ulo yung pag-akit ng tao sa Facebook. JD Vlogs. Oy, Machinsa, Maria. Thank you nagbigay ng 10 stars. Nakakatuwa. Brother, good morning. Taga saan ka? Hello po. JD Vlogs. Taga saan ka, brother? Hello po. Ako po yung nakaraan na end sa live. Taga Cavite po pero nandito po ako sa Zambales ngayon. Okay. Yes po sir. Magandang umaga po sa lahat. Yes sir, ituloy ko lang po. Bale, 2 punto lang yung hihingin ko po sanang advice at saka strategy po. Diretso na po ako. May tindahan po kami ng poultry. Magti 3 years na po kami. Ito yung unang business namin na may store, physical store. Then, meron ngayong bagong poultry supply na halos katulad namin, mga 3 bahay lang yung pagitan. As in talagang tinapatan niya yung business namin na parang same concept. So, makahingi lang kami, sir, ng advice or strategy or mindset na dapat itanim namin sa utak namin habang ganito, parang challenge kasi ito para sa amin, sir. Ito pinakamalupit na mindset. Pag merong mga tao na nakakita, na kumikita hanap buhay mo, gagayahin ka. Dapat ikaw ang pinakamagaling. Yes, sir. Tinan mo, katulad ng sinigang na baka, di ba? Ang dami nang gumaya dito. Pero tikman niyo yung sinigang na baka nila, tapos tikman niyo yung sinigang na baka ko. Yes, sir. Ay, sabi mo, bakit yung sa'yo ba masarap? Tikman niyo na lang. Ganun, tikman niyo na lang. So, ang number 1 dito, sir, is service sa tao. Number 1 ang service sa tao. Pero kailangan yung produkto mo quality din. Kasi kahit ano pang ganda ng service mo sa tao, kapag puta, bulok yung service, bulok yung binibenta mo, hindi na rin babalik sa'yo tao kahit mag-iliw ka pa. Tama. Isama mo na Yes, sir. rin yung dapat alam ng mga tao na nag-e-exist ka. So, ibig sabihin, marketing. Hindi ang Yes, sir. marketing yung sales. Yung iba nalilito sa sa sales at saka sa marketing. Okay. Ang marketing, pagpapakilala. Ang sales, Yes, sir. pagbebenta. Okay. Tama, lumapit ako sa'yo, hello, ako si Chester. Yun, marketing. Yes, sir. Pag lumapit naman ako sa'yo, ito, bilhin mo to. Yun, sales yun. Yun ang pinag-aiba ng dalawa. Ibig sabihin, kailangan alam ng tao na nag-e-exist ka. Tama. Ngayon, kung makakarating ka sa social media, that's even better. Iakyat mo yung negosyo mo sa social media. Para ngayon, ang mga tao naalalaman na nag-e-exist ka pala. Kasi wala naman, tinan mo, katulad doon. Hindi mo naman, hindi ko alam kung alam mo to pero ang mga tao in general, pagka naglalakad sila, o nakasakay sila sa motor, o nakakotse sila, they're just going from point A to point B. Yes, sir. Dumidiretso na lang sila sa kung saan man sila papunta. Ang ibig sabihin nun, wala na lumilingon-lingon sa paligid. Tanga na, wala nang tumitingin sa kalsada eh. Ewan ko din yung napansin nyo pero puta, yung mga ibang nakamotor, nakatingin na lang sila dun sa Waze nila o sa Gmaps nila, na nakatingin sila sa cellphone nila. Yes. Yung ibang nakakotse, ganun din. May mga iba nanonood pa ng video habang nagmamaneho eh. Wala na tumitingin sa kalsada. Opo. Ano ibig ko sabihin? Pag hindi mo inakyat yung negosyo mo sa social media, walang makakaalam na nag-e-exist ka pala. Okay. Opo. Tama po. Importante, brother, na kailangan alam ng mga kapitbahay mo na nag-e-exist ka, tapos alam din ng mga kapitbahay mo nauna ka ron. Yes po. Tama Mo na naman. rin na dapat mas mura yung presyo ninyo kung lalaban ka ng price war dun sa kabila. Pero kung di ka lalaban ng price war, lumabang ka ng quality. Yes po. Kaya Ang naman pong dapat mindset mo dyan, dapat okay. sa lahat ng pagkakataon, mas magaling ka kayo sa mga kompetensya mo. Yes po. Kasi, alam mo, lagi namang may ganun, brother eh. Laging Opo.
may negosyo na nag-e-exist, tapos maganda yung negosyo na yun, tapos meron namang tao na kumopya naman dun sa nag-e-exist na magandang negosyo. Yes po. Nagkakatalo na lang kasi sa kanilang dalawa yung makakapanatiling in business. Yes po. Bali ganun nga rin po eh. Bago ako nag-umpisa doon sa industry na yun o sa model ng business na yon, gumaya lang rin naman ako. Yun nga, doon naman kami sa part na kami naman yung ginaya. So, yun kaya ako po na-open ano yung dapat maging strategy, mindset namin. Kasi minsan ako hindi naman ako masyadong affected na yung parang nalolow moral ako. Yung parang yung asawa ko, siya kasi yung nandun mismo sa physical store na humaharap. Kumbaga doon siya sa mismong labanan eh. So, sabi ko dapat huwag kang magpapa-apekto dyan. Tapos gawin lang natin yung best natin, strategy, ganyan, marketing. Ito pinakamaganda. Baka hindi nyo lang naisip ito. Maraming pakinabang pag nagko-collaborate kayo ng kakompetensya mo. Meron na rin po, ginawa na yung mga previous na dating hindi namin kausap na mga dealers or yung malapit na tindahan dun sa katabing bayan, dati hindi kami nagsusupply sa kanila. Ngayon, gumawa kami ng strategy na kami naman yung mag-supply sa kanila. So, I think it's collaboration dun sa same na business. Oo. Kesa ang gawin nyo, kompetensyahin ninyo yung kakompetensya nyo, tropahin nyo na lang ang kakompetensya nyo. Mapapaglaruan nyo pa ang merkado. Hindi nyo nakikita yung mga iba, ang ginagawa, pinaglalaruan ng merkado. Paano pinaglalaruan? Yung dahil magkakatabi silang mga negosyo, tapos halos pare-parehas lang din yung binibenta nila, sila na mismo nag-uusap-usap kung magkano ba natin bebenta itong putang inang bakal na ito. Magkano ba natin bebenta itong tubo? Pare-parehas sa presyo. Ngayon, syempre, may lalabag dun sa usapan every now and then. Pero, alam mo, you just have to be the best person. You just have to be the best business around. Wala kasing tatalo ron sa ganung konsepto na ikaw yung pinakamagaling sa bagay na ginagawa mo. Yun yung dahilan kung bakit maraming negosyo nakakapanatili at yun din ang dahilan kung bakit mas maraming negosyo ang bumabagsak. Kasi hindi nila ginagalingan. Doon lang sa konsepto, brother, na kailangan galingan mo. Yung konsepto lang na yun, may mga iba dahil yung iba komportable na sa bagay na ginagawa nila, naggumana yan sa mahabang panahon. Nung magbago ang merkado o nung magkaroon ng kakompetensya, pirat ngayon sila. Nakita niyo yung nangyari between Uber at saka Grab? Nakita niyo yung nangyari doon? Gumagalaw, brother. Ay, wala na pala yung kausap ko. Masarap, wala na pala yung kausap ko. Kung nakita niyo yung nangyari dun sa Uber at saka sa Grab, natalo ng Grab ang Uber. Ang isa sa mga dahilan because of government policies. Hindi ginalingan ng Uber sa gobyerno eh. Di ba? Pero ang Grab, ang balita ko, parang maayala yata kung di ako nagkakamali. Yung mga may-ari niyan, ano ibig sabihin niyan? Nakadikit sila sa gobyerno. Dahil hindi ginalingan ng Grab, ng Uber, yun, nagka-buyout. Okay, next tayo. Wala pa rin talagang tatalo dun sa konsepto na ikaw dapat pinakamagaling dun sa bagay na ginagawa mo. And you will not be the best business around town tungkol sa bagay na yun. O baka pwede, maliit lang yung chance. Pero at least kung pangalawa o pangatlo ka, makakapanatili kang in business. Diba? Yung pangalawa o pangatlo na pinakamagaling dun sa industriya na yun, pinupuntahan pa rin ng mga tao yan dahil mas mura ng konti servisyo nun. O kilala sila ng konti kesa dun sa iba. Yun, basic principles of business. Sige, next tayo. Pakita ko isa pa. Sir, pakilala lang ako, sir. Dahil lang, brother. Daniel, Muntinlupa. Muntinlupa ka pa? Opo, Ano rito? Bumati ka na muna sa live ko. May bumisita. Opo. Hello. Idol ko kasi ito eh. Ito yung maangas na idol ko eh. Wala na akong pa sa ibang content. Ito lang. Salamat, brother. So, yeah, every now and then may mga bumibisita dito ng ganitong oras. Yung nga iniisip ko nga magbukas na kaya ako ng umaga. Ayun nga, sir eh. Iniisip ko nga magbukas na kaya ako. Ang nangyari kasi nito, sir, kasi nag-message ako dun sa Facebook niyo, sir. May nag-message sa akin ng location ninyo. Ako rin yun eh. Kayo rin, sir. Kayo rin. Ako rin nagre-reply sa lahat eh. Masipag ako, brother. Ang ginawa ko kasi, sir, nag-antay, lalamog kasi ako sa umaga eh, sa gabi security. Tangin ang tindi mo. Lalamog sa umaga. Sir, hindi naman lagi. Ano lang, sundot-sundot lang. sundot-sundot lang. Lalo na pag mahaba yung tulog sa gabi. Hindi na maiwasan yun. Naminado naman ako rin. Ano lang, siyempre, madadaanan ko yung area mo. Kaya... Sinulit ko na talaga, sir. Sinulit ko na. Kaya uminto ka. Talagang ano. Tsaka may mga busy kaya may mga tatanong lang din sana ako na baka... Hindi, dito mo na itanong. Maganda, naka-live ka na. O, halika. Sige dito. Dito mo na itanong.
Parang ayoko pakita sa camera. Okay, okay lang. Sige. O, hindi ko gusto magpakita. Diyan ka na, salita ka na lang. Marinig ka rin naman May dito. mga tanong lang ako, sir. Yeah, okay. Kayo kasi, sir, ang forte ninyo, business, di ba? Business kayo eh. Yung Not parang necessarily. General matters of life, I would say. nagbi-business kayo para din kumita ng pera, syempre. Saka para din tanggilik ng ibang tao na Diretso, yung tawag ko dyan, hindi business, tawag ko dyan, hanap buhay. anak So buhay. it doesn't matter na kung empleyado ka, o freelancer ka, o negosyante ka, o investor ka. Tawag ko dyan, hanap buhay. Ano hanap buhay? Kikita ka ng pera para sa sarili mo, tsaka para sa pamilya mo. Ganun. Kasi, So hindi ko na siya parang tinatawag na business. Para kasi, yung iba kasi parang delusional na pag sinabing business, parang matakas sa tao kagad ang tingin. Sige, tuloy. Ang tanong ko, sir, Ayun. sa tingin mo, sir, ano yung mas... Kasi ako, hard work ako eh. Tulad yung sabi ko sa'yo kanina, nagdala lang bukas ng umaga, tapos security guard ako sa gabi. Yeah. Kumikita naman kahit pa paano. One time kasi, sir, pumasok sa time sa utak ko na mag-business din. Na maghanap buhay din, tulad ng sabi ko, maghanap buhay din. Yan na, naghahanap buhay ka nung Ayun, sir. Pero sa pamamagitan ng sumasahod ako sa trabaho. Ayun. Kasi ang hanap buhay, in short, yung business, sarili mong kita, depende rin yun. Sa akin kasi fix. Sa tingin mo, sir, sa pagtatrabaho ko, kailan ko balak, sa tingin mo, kailan magandang panahon para pumasok sa business na ganyan? Besa ako na. Meron. Ano, sir? Legal. Ilan? Isa lang, sir. Isa lang. Isa lang. Ilan anak mo? Wala pa. Isa lang, sir, sa iba. Asan yung anak mo? Wala ron sa bahay niyo. Wala, sir. Nagsusustento ka naman. Nag-sustain. Okay. Ipon ka muna. Doon ka muna sa bagsakan na matuto ka muna ng financial management. Paano yun? Dapat ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo. Itong pagitan na tawag dito, ipon. Paramihin mo muna yung ipon mo. Kasi ganun din yung parehas sa konsepto ng pagnenegosyo eh. Sa konsepto ng pagnenegosyo, dapat alam mo yung mga bagay na kailangan gastusan, alam mo rin yung mga bagay na hindi dapat ginagastusan. At isa sa mga bagay na hindi dapat ginagastusan habang nagsisimula ka palang luho. Pagka sa pagtatrabaho mo bilang empleyado, hindi ka makaipon, ang ibig sabihin niya maluho ka. Yun ang pinaka-common. Kasi napakabihira naman nung ang konti lang ng sinusweldo mo. Bihira yun eh. Alam mo naman sarili mo, lilipat ka na ibang trabaho pag maliit ang sweldo mo eh. Isama mo na rin yung kapag konti lang yung araw ng pasok mo, yun din yung dahilan kung ba't maliit lang ang kinikita mo, lilipat ka rin ng trabaho eh. So sa mas madalas na pagkakataon, ma-average din yan. Somewhere around 400, 600, kung magkano man yung kinikita mo, dapat nakakaipon ka. Pag hindi ka nakakaipon, ibig sabihin maluho ka. Yun ang pinaka-common nun. Ngayon, ang ibig sabihin nun, pagka nag-business ka, nang maluho ka pa sa pagiging empleyado, lalagatok ka lang sa pagnenegosyo. Babagsak ka lang. Bakit? Kasi, yun pa nga lang, malinis na nakinikita mo, galing sa pag-empleyado mo. Malinis yun na kinikita mo, Ang ibig ko sabihin malinis na kinikita, yung fix na kinikita na tuloy-tuloy na sinusweldo mo. Pasok lang ng pasok sa'yo yung pera. Doon pa nga lang, sa pasok lang ng pasok sa'yo ang pera, hindi mo pa maiayos na makaipon ka. Nagnegosyo ka pa na hindi mo sigurado kung may bibili ba sa produkto mo o sa serbisyo mo. Tapos mag-aalatsamba ka ngayon, sana kumita. Ito problema. Tuwing na lang may pumapasok na pera sa'yo, dito sa pag-i-empleyado, ginagastos mo sa kapritsyo. Ano ibig sabihin? Pag nagnegosyo ka, ganun din gagawin mo sa pera sa negosyo. So, uusad ka ba pagka ganun? Malabo. Bakit? Kasi hindi naman automatic na pag nagnegosyo ka, diretso, paldo agad. Ang madalas niyan, ang negosyo, kumikita, kadalasan yan, unang isang taon. Bago ka kahit pa paano, kaya mo nang buhayin ng pamilya mo sa negosyo. So, ibig sabihin, kailangan mo ng malaking pondo, isama mo pa yung konsepto na kailangan magaling ka sa bagay na ginagawa mo. Komplikado yung mundo ng pagnenegosyo, mas madali ang pag-iempleyado. Isipin mo sa pag-iempleyado, malinis na nakinikita mo, pasok lang ng pasok sa'yo pera. Hindi katulad sa pagnenegosyo, poproblemahin mo ang empleyado mo, kasi kukuha ka ng empleyado eh. Poproblemahin mo ang supplier, poproblemahin mo ang customer. Tapos swerte ka kung may problema ka sa customer na yung customer nagre-reklamo. Kasi ang madalas niyan, may problema ka sa customer dahil walang customer. Walang gustong bumili ng produkto mo. Yun ang common. Tapos pag kumuha ka ng empleyado, di pa sigurado. Oo, kasi sasakit din ang ulo mo rin eh. Bakit? Kasi alam mo naman yung ikaw mismo, masakit ang ulo ng boss mo tungkol sa'yo pagdating sa pag-iempleyado mo. Yung mga nakaraang panahon na baguhan ka pa lang sa pag-iempleyado. Ano ibig sabihin? Ngayon, ikaw naman ngayon ang kukuha ng empleyado, titiisin mo yung parehas sa sakit ng ulo ng boss mo. Nung panahon siya naman na sumasakit ang ulo tungkol sa'yo. Ngayon, ikaw naman ngayon ang sasakit ang ulo sa mga bagong empleyado mo.
Pero sir, sa panahon ngayon, ano sa tingin mo mas maganda? Yung pagiging empleyado Wala sa or panahonan yan. Wala sa panahonan yan. Nasa mindset yan, brother. Kung ready ka na ba? Ready ka na ba dito? Ready ka na ba dito? At saka ready ka na ba dito? Kasi pag tin-transition mo yan ng masyadong maaga, ang mangyayari, babalik ka lang sa pagka-empleyado. Buti kung bumalik ka pa sa pagka-empleyado. Kasi merong mga ibang mga nangyayari na pag nagne-negosyo sila, ito hindi ko alam kung alam ninyo to, Pilipinas merong mga ibang nagne-negosyo na naipit ng gusto, nabenta yung bahay, nabenta yung kotse, naubos lahat ng pera, nabaon sa utang, tapos ang kaduluduluhan, patay na sila. Walang nag-uusap ng ganyan. Lahat na lang sila sa social media sinasabi na parang, oh, lahat na lang dapat magnegosyo. Negosya! Tangina, alam mo parang ano na yan, nagiging parang unicorn na yan eh. Na parang bang ang dating, unicorn investment, kapag ka naglagay ka ng pera sa putang inang konsepto na magne-negosyo ka, papaldo ka ng pera kasi wala raw ikang pag-asang yumama pag empleyado ka. Putang ina, yung unang 1 milyon ko, nagawa ko, empleyado ko eh. Diba? Nasa pagpapalalim kasi yan. Dapat alam mo ginagawa mo. Eh, tinan mo, isipin mo yun, di ba? Ngayon, security guard ka, diba? O, isipin mo ngayon, kung halimbawa, na-promote ka na supervisor ng mga security guards, di ba lalaki sweldo mo? Di ba? Kalahati, sobra sa kalahati yung paglaki sir. Ayun nga. Ngayon, ibig sabihin, kung lalaki yung sweldo mo, alam mo na, mas dadami ngayon yung pera mo. Ang ibig sabihin nun, dapat mas nakakaipong ka rin at the same time. Pag lumalalim ka ng nalalaman, lumalaki din ang pera mo. Ganon yun. Nasa palaliman yan, brother. Nasa palaliman ng experience, nasa palaliman ng nalalaman, nasa pagalingan sa ginagawa mo. Ganon ang konsepto ng pagyaman sa pagiging empleyado. Ngayon, isipin mo yung konsepto na ganon din naman ang gagawin mo pagdating sa pagnenegosyo eh. Kailangan lumalim ka muna so kung ano man yung serbisyo o produkto na ibebenta mo sa publiko, tapos galingan mo sa pakikisama, tapos tindihan mo, lupitan mo, magpakilala ka ng husto. Tapos baka sakali, sana pumitik sa'yo merkado. Dadaanin mo sa baka sakali yun kasi maraming taong nag-effort ng gusto sa pagnenegosyo, di naman gumana eh. Yeah. Yun hindi pinag-uusapan sa mundo ng sa mundo ng I will say sa mga influencer na nagsasalita na magnegosyo daw. Yun. Follow-up question, brother. Yun lang sir, parang naano lang kasi ako na parang feeling ko sa sarili ko na parang habang buhay na lang siguro akong empleyado. Wala namang masama ron. It's not too bad na maging habang buhay na empleyado. Ang dapat lang nangyayari, nakakaipon ka para hindi ka frustrated sa buhay mo at parang nagsasawa ka sa bagay na ginagawa mo. Bakit ka ba nagsasawa? Kasi una, hindi mo na nga gusto yung ginagawa mo. Pangalawa, hindi mo pa nakikita yung resulta. Kasi guys sir, parang nabanggit nyo kanina, ang unang 1 milyon ninyo is nakuha nyo siya bilang empleyado. Ngayon sir, sa akin, ako 22 years old pa lang. Ilang taon ka na? 22 years old. Bata mo pa, brother. Nasa ano pa tayo sir eh, alam mo na, nasa banding life pa eh, kahit na Nakikita ko nga eh, paano ka nga naman makakausad? Putang, ganda ng motor mo, brad eh. Tinitignan ko, putang ang ganda eh, ang kinis eh, oh. Oh, di ba? Kita mo? Paano ka makakaalaguan yan? Dapat kapag ka, diretso ito malupit na tip ko lalo sa mga nakikinig dito. Hindi na sa kanya kasi nakabili na siya ng motor niya. Eh mukhang pangarap na motor niya to eh. Matagal sir. Oo, pero understood na yun. Pero pagka bibili ka ng motor tapos panghanap buhay mo, pag panghanap buhay ang motor, dapat yung second hand na pambalagbagan. Hindi yung pangarap mo muna ang motor. Kasi pag inuna mo yung pangarap mo motor, malalaspag yan. Tapos mawawalan ka ng gana. Yeah. Eh, tinan mo, isipin mo yung ganda ng ganyang kagandang motor, pag sumemplang yan, tinan mo, wala ka ng gana dyan. Gas na eh. Actually, ano pa ba naman kikinisin mo pa? Unang semplang. Ha? Meron na unang semplang. O, tinan mo, di ba, nakakawalang gana. Pagkita mo rin sa pairings, puro gas-gas. Samantalang dati, puto, pinapakinis mo pa, winawax mo pa yan. Tinigil mo yung pag-wax, no? Pinanlalalamog ko siya. O, yan, nakakita mo. Yan ang ibig ko sabihin. Huwag nyo muna kasi bibilihin yung pangarap ninyo. Huwag muna. Delayed gratification ang tawag. Antay mo muna. Bili ka muna ng second-hand na motor. It doesn't necessarily follow na bulok. Pero at least kahit paano pambalagbagan na okay lang na sumemplang ka rin sa motor na yun. Kasi bibili mo yung pangarap mong motor, tapos malalaspag yung pangarap mo ng motor. Tapos ngayon na mangyayari, mawalan ka ng gana. Ganon yung konsepto. Eh, yun nga, tatanggalin mo muna yung konsepto ng luho. Ngayon, parang nanlulumo ka kasi pakaramdam mo habang buhay ka na magiging empleyado. It's not too bad na habang buhay magiging empleyado. Walang masama ron, brother. Ang magkakaproblema ka lang dun kapag hindi ka nakakaipon kasi tangina ang boring magtrabaho, brad, nang wala kang nakikitang pinaghirapan mo. Ang boring magtrabaho. Trabaho, pasok ang pera, lalabas din. Pasok ang pera, lalabas din. Pasok ang pera, lalabas din. Para ka lang kinakantot ng buhay eh. Labas-pasok lang eh. Diba mo? Yeah.
O tapos pag magde-day out ka, mauubos ang pera. Ang masaklap nun, di pa pumuputok. Yun lang. Putang ina, pundido. Gano'n. Yun ang sabi ko, brother. Ang sekreto, nasa pag-iipon. Kasi tinan mo, pansinin mo, pagka nakakaipon ka, ganado ka magtrabaho. Pag hindi ka nakakaipon, tapos wala ka makitang resulta sa lahat ng bagay na pinaghihirapan mo, wala ka nakikitang numero. Lagi ang numero, pababa ng pababa, pababa ng pababa. Tapos tuwing payout, baba na naman. Tuwing payout, baba na naman. Tuwing payout, baba na naman. Tapos nauubos lagi. Tinan mo, nakakawalang gana magtrabaho, tapos lumilipas na lang sa iyo yung mga panahon. Pero pag nakikita mo yung tinan mo, naalala mo yung panahon na tumanggap ka ng 13-month pay. Yes, sir. Nakakaganang magtrabaho, 'di ba? Malaki eh. Laki ng pera eh. Gusto mo ngayon madagdagan. Ngayon, nung naubos, tinan mo, nakakawalang gana, 'di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Parehas na konsepto ng pag-workout yan. Yung pag-gym. Pag nakikita mo yung sarili mo, lumalaki na ang muscle mo, lalo ngayon nakakagana, lalo pang mag-gym. Pero pag nakikita mo, 'di ba? Ngayon, mag-gym ka. After 1 week ka uli mag-gym. Tapos susunod na linggo, isang linggo skip ka. Tapos another week, tsaka mo baba na. Tatama rin ka pag gano'n. Ang kailangan mo, brother, consistency. Ang kailangan mo, ang tawag nila momentum. Tuloy-tuloy, na kumikita ka ng pera, nababawasan. Pero mas malaki yung nadadagdag kaysa sa nababawas. Tapos susunod na payout, mas malaki uli yung nadadagdag kaysa sa nababawas. So in short, palaki ng palaki. Paglipas ng panahon, parang hagdan. Kasi yung hagdan mo, puta, pababa sa basement, pabaon ka ng pabaon sa utang. Putang inan yan. Padilim ng padilim. Kasi sir, sa edad ko ngayon, parang nagiging mindset ko. Bukod sa mag-ipon ng pera, parang naging ko kasi mas maging mag-ipon ng gamit muna. Ang gamit, nagde-depreciate ang value, brother. Bili ka ng sofa, paglipas sa isang taon, sira na yan. Bibili ka na ng bago. Yan, motor. Bukod sa siya yung naipundar ko sa pagtatrabaho ko, nagagamit ko sa trabaho ko, na pagkakakitaan ko pa. Ayan, maganda, asset yan. Ayun yung nagkakaroon, doon ako, kumbaga yung ginastos ko sa kanya para bayaran siya. Ngayon, nababawi ko siya sa pamamagitan ng extra, alam mo, tulad yan, alam mo. Yung mga pinagbabawal na technique na minsan habal, ganyan. Talagang... maganda kung gano'n. Yan kasi yung binili mo, technically asset yan. Diba? Kasi bagay na nagbabayad sa yan, tapos babalik din naman sa iyo yung pera yan. Ang problema nga lang, yung pagka bumili ka ng ibang mga gamit sa bahay, na tipong may plato ka pa naman, bumili kang bagong plato, putang ina. Diba? Bumili ka ng, may sopa ka pa, may upuan naman kayo na, itong ganito, diba? Tapos bumili ka ng bagong sofa, putang ina, kamal-mahalan. Overall, brother, bumababa ang halaga niyang mga yan. Giging walang kwenta yan. Ang dami ng tao dito. Ang dami ng tao. Hello! Ang daming bisito. Okay. Okay, akit muna tayong bago. Mapagsilbihan muna natin yung iba. Hello, brother! Hello! Pwede kayo makiupo dito kung trip nyo. Talaga, pangarap ko ito, makaupo rito kasama ka eh. Yun talaga eh. Salamat, brother. Para kahapon lang. Para kahapon lang nung wala akong social media, wala pumapansin sa akin. Ngayon, biglang pinapangarap na ng mga tao makiupo kasama ko. Sana, hindi dahil sa social media. Dahil salamat. Teka, sikwatin ko muna itong isa. Pwede kayo maupo dito, trip nyo. Upo na lang muna kayo dyan. Good morning, brother. Taga saan ka? Hello? Brother, taga saan ka? Narinig ba ako, sir? Ayos, malakas. Taga saan ka? Sir, ako yung vlogger. Pumunta dyan 2 beses. Madaming vlogger na po. Si Reynaldo. Anyways, taga saan ka? Ano, sir? Tondo, sir. Tapos Binangonan. Oo, naalala nga kita. Okay, sige. Ano tanong mo, brother? Ba't di makita yung mukha ko, sir? Hindi ko alam. Hindi ko nga makita yung mukha mo eh. Baka siguro mamaya pagka ni-review ito, makikita na siguro yun. Hindi ko alam. Okay. Ano tanong mo? Ano, sir? Kakatapos ko na mag-push up eh. Nakagising ko lang eh. Okay. Ano tanong mo, Sir, brother? may tanong ako yung asawa ko kasi. May kaibigan kasi siya. Okay. Yung kaibigan niya, sir, bali nakatira sa isang bahay. May kapatid yung kaibigan niya, umalis na rin sa bahay, pero pinagawa yung bahay, sir. Okay. Tapos, nung umalis na yung kapatid, edi saan nila na natira? Magkakapatid. Dati umalis na naman yung isang kapatid, sir. Pag alis na isang kapatid, siya na naman natira. Sa kanya na yung bahay, kwarto. Okay. Ngayon, siya na nag-shoulder ng mga expenses, sir. Kaya
Nakapos ako hininga. Sige lang. Nakapush up ko lang eh. Nagulat ako na pala. Ingat kayo. Sige, tuloy. Tapos sir, Nakakatuwa naman to. Call out ko lang muna to Sabi ni Yami Tico Dasay, gago, sana mabaril ka. Gusto mo, ikaw na gumawa ng trabaho. Andito ako ngayon, nasa Domsa Viewpoint sa Angono, Rizal. Domsa Viewpoint sa Angono, Rizal. Magdala ka ng maraming bala, magdala ka rin ng maraming tao kasi pumapalag ako. Okay, sige brother, tuloy. Ano yung tanong mo? Tinggit yan. tapos sir, so siya na lang nakatira doon sa bahay. So siya rin kasi nag-aasikaso doon sa mga kapatid niya na iwan na maliliit sir. Tapos may PWD na Okay. iwan. Tapos yung nanay niya nagtatrabaho din. Ah, Tapos sir, ngayon, sa kasawang palad, nag-ano na siya, nagjowa na siya sir. Nag-asawa na siya. oh. Matagal siya walang asawa. Magkano po? Matagal siya walang jowa sir. Siguro mga Sino to 10 years, kapatid 8 mo, years. jowa mo? Ganun. Hindi sir, kaibigan ng asawa ko. Bigyan na asawa mo. Okay. Ano tanong mo? Tapos sir, hindi sir, ito kasi may ano lang, pang sitwasyon lang Okay, sir. Tapos sir, anong nangyari? Di ba may jowa na nga siya. Mm. Tapos ito, siguro mga isang buwan, na-miss na nung jowa niya, yung nanay, nakitulog dun sa bahay nila. Hindi naman sa kanilang kwarto yun, di ba sir? Kumbaga iniwan lang sa kanya ng kapatid niya. Pero sa kanya na rin, parang Siya na yung nagtutuloy. sa kanya na rin kasi, siya na nagtuloy kasi siya na lang naiwan Ano ba dun yun? Inupahan ba yun? Hindi sir, ano yun? Saan lang tira dati, tapos naging sa kanila na. Parang Ano ba yun? Kinuha niya ba ano yung rin sir, sanla? resident. Sir? Kinuha niya yung sanla? Hindi, bayad na rin yun sir, bayad na rin nung ano yun, bayad na rin nung unang kapatid na unang umalis. Okay. O, sige, tuloy. Tapos sir, bali, nakitulog yung benan nung sinasabi ko, nakitulog. Isang araw. Ang pagkakamali, isang linggo pala matutulog, 5 araw pala matutulog, sir. Okay. So bali, parang nagalit yung inanay niya kasi bakit ganun. Hindi pa sinabi. Tapos sir, nung pang-4 na araw, umalis sila sa bahay. Bali may trabaho sila, nag-stay sila dun sa trabaho nila. Dalawa sila mag-asawa. Tapos yung nanay nung girl, pumunta rin sa bahay. Inano nila parang, sige, pasok lang kayo ron. Okay. Ako bahala, ako naman nagbabayad ng mga bills dyan. Tapos, pagpasok dun sa bahay, parang nagising yung nanay nung yung may-ari. Kasi yun, ba't may pumasok dun? Bakit may pumapasok dun madaling araw na? Wala naman sila umalis nag-stay yun sa trabaho naguluhan yung may-ari ng bahay. Tapos yung lalaki, yung anak. Sabi, ba't pinapasok ng tao dito? Parang bored na siya bigla pumapasok di naman ikaw yung may-ari ng bahay na to. Tapos yung nanay kasi sir, parang parang alam mo yung may sakit na sir, main character syndrome. Okay. Alam mo yun sir, yung sakit na ganun. Pero hindi ako psychologist para ma-diagnose nun. Tuloy. Pero sir, parang ganun sakit niya. Tapos, nag-away na. Tapos ganun na. Wala ganyan. Ako lang nag-isa dito. Hindi mo mahal, pipiliin mo. Asawa mo, ibang tao. Ako. Ano ba? Teka lang sir, hinihil ako. Kaya ako sa unang hininga. Nakapush up ko lang Tapos sir. Alam ko na kung ano yung problema. Sir. Alam ko na kung Teka lang, teka lang, mga 1 minute na lang, sir. Ito, kuha ko na. Ano, sir? Kuha ko na. Chismoso ka. Nakikialam ka sa buhay na may buhay. Kaibigan niya ng asawa mo. Wala ka nang kinalaman dyan. Hindi, sir, nahihirapan na yung asawa ko kasi, sir. Hindi. Gusto niya kasi patanong. Hindi problema ng asawa mo yun. Problema nila yan. Pamilya nila yan. Alisin mo yung asawa mo dyan sa ganyang mga chismis-chismis. Nahirapan niya hindi niyo naman problema yan Ba't mahirapan kayo sa hindi niyo problema? Kaya nga sir nga sinabi ko rin Ilan niyo kasi yung putang nakaka-chismis niyo, putang yung hindi niyo problema, wag niyong problemahin. Ganon kasimple. Yung hindi niyo problema, wag niyong problemahin. Kuha mo?
Opo. O, kaya, Knowledge na yung agad. ang ina talaga. Pag mahihirapan ka talaga dyan, pag hindi mo naman problema, pinoproblema mo. Tama? Oo nga, sir. O, yeah, okay na. Eh, Resolve best mo yung problema mo. Daw ako eh. Hindi, mahal naman niya si best friend niya yun, sir. Putang ina naman, mahal na mahal. Kailangan lahat ng problema ng best friend. Sabihin mo na lang, yung pagsubok sa'yo, hindi natin pwedeng pakialaman. Sa'yo, pagsubok yan. So, kailangan matuto ang resolbahin yung pagsubok. No? Oo, sir. No. Oo, tama. Tama. Oo, sir, tama. Problema na nila yan. Hindi mo na problema yan. Hindi na problema ng asawa mo yan. Yung mga problema nila, ilabas mo pamilya mo dyan, sasakit ang ulo nyo dyan. O kaya, tinan mo, naman problema kayo sa problema ng ibang tao. Naka, Pilipinas, tigilan nyo yung problema ng iba, puta. Tigilan nyo yung kakaproblema ng problema ng iba. Tama? Tama, sir. Problema nila yun. Bakit di ka, Chester, problema ng iba? Putang ina mo, retired na ako di ba? Ano pa ba naman gagawin ko kung di resolve yung problema ng ibang tao? Nabuburingan na ako. Wala na akong problema sa buhay. Ako na lang, makikialam ako sa problema ng ibang tao. Malaman niya. Kasi parang kapatid niya turing niya dun. Ay, babayaan mo siya kahit kapatid pa turing niya doon. Ang bottom line yan, hindi niyo problema yung problema ng iba. Kahit gaano pang mahal naman. Okay, sige, bigyan mo na lang ng pera. O, tapos na problema. Hindi kaya ng resolution doon sa problema. O, hindi pala yun yung problema. Basta binigyan mo na ng pera. Hindi ko naisip yun, sir. Galing mo talaga. Ingatan nyo sarili nyo sa pagkuha ng responsibilidad ng ibang tao. Hayaan nyo na yan. Kung tutulong kayo, bigay na lang kayo ng pera. Dapat one time lang. One time transaction, tinulungan nyo, tapos na ngayon. Tapos na ngayon ang pagtulong. Bakit? Taka na, i-involve mo yung sarili mo dyan sa ganyang family feud ng mga problema ng mga pamilyang kung sino-sino. Puta ka na, sakit ang ulo mo dyan, brad. Ayun na nga, sumasakit na nga ulo ng misis mo. Pero overall, huwag nyo problemahin yung problema ng iba. Tama? Aba, sir. Oo, tama. Tama ka rin, sir. Follow-up question, brother. Ang haba ng kwento. Puta ka na. Sir, sir, ikukwento ko lang sana yung si sir. Kasi pumunta kami dyan ng pangalawang beses, sir. Nakita ko pa si sir, yung nagnakaw sa'yo, si Ma'am Maril, sir. Oo, wala na yun. Matagal lang wala yun. Nakasampa na yung demanda ron. Sige sir, okay na po. Sir, maraming salamat sa iyo, sir. Lagi nanonood sa iyo, sir. Kasi hindi kita ma-champion ng live eh. Ngayon lang. Okay, thank you very much. Ingat ka dyan. Galing ka Thank you, sir. Salamat po. May nakapila dyan eh. May tatanong ko sana ako eh. Sige, go. Tungkol naman to sa gobyerno. Ikaw, sir, anong masasabi mo sa NCAP? Na pinatupad nila ngayon? Na binalik nila? Wala, mawawala rin yan. Anong masasabi mo? Overall, mawawala rin yan. Hindi, mo, katulad nung wala na akong pakialam doon. Sa akin ang bottom line yan, simple. Yung mga kalipunan ng mga motorista, magsama-sama yan, mag-rally na naman sa EDSA, sa kung saan man. Tapos syempre, bababa na naman yan, suspindihin na naman yan. Pag ang taong bayan nag-outcry, wala kang magagawa sa outcry ng taong bayan. Kahit pa sabihin mo na sa gobyerno ka, puta, kuyugin ka ng mga tao, maniwala ka. Sabi mo sir, ano ba siya? Negosyo o batas talaga? Wala na akong pakialam doon. Diretso, wala akong pakialam doon. Kasi ako, sa akin hindi komplikado, huwag ka na lumabag sa batas. Kasi ano ba nagagawa niya NCAP na yan? Pag lumabag ka sa batas trapiko, huli ka, CCTV lang gamit. O di ba ganda na lumabag sa batas trapiko ng hindi ka magka-problema. Ngayon, in every rule, there's always an exception. Di ba? Paano pag emergency? Tsaka mo na lang problemahin nyo pag may emergency. Sa pagkakataon, wala naman. Diba? Tsaka mo na problemahin nyo pag may emergency. O yan, katulad yan. O ngayon, ang taong bayan ngayon, magra-rally, papasuspindi na naman yung NCAP na yan. Okay, sige. O tinan mo, paglipas na ilang panahon, suspendido na naman yan. Ganun lang naman lagi eh. Pag ang tao nag-outcry, walang choice ang gobyerno kundi makinig. Hindi ko alam ba't kailangan pang outcry ng mga tao para lang makinig ang gobyerno. Ewan ko, hindi ko talaga maintindihan yan. Pero overall, wala na lang akong pakialam. Masakit sa ulo yung putang inang yan, kaya nga ayaw kong pumasok sa politika eh. Sarap-sarap ng personal na buhay ko, pasok ako sa politika. Punta makikichismis ka sa mga hinayupak na yan. Wala akong pakialam dyan, diretso. Ang pakialam ko yung buhay ko at saka yung buhay ng mga kapwa-tao ko. Yun ang importante sa akin. Hindi yung putang inang gobyerno, maliit masyado yan para sa akin. Ang liit na endeavor ng gobyerno para sa akin. Diba? Napakayabang mo naman, maliit na endeavor. Hindi, mas importante sa akin yung kabilang buhay ko at saka yung buhay ng mga kapwa-tao ko na tutulungan kong maiayos. Kanya-kanyang trip lang yan eh, diba? May mga tao, trip yan, makichismis sa ganyan. Ako hindi ko trip yan eh. Kanya-kanyang trip lang yan. Ang trip ko yung buhay ng kapwa-tao ko, maiayos ko. Yun. Okay ka na? Okay, next time. Mergen Papin. Oh, sayang. Couldn't adjust. Sayang. Herbert Rogel. Herbert Rogel. O, siguro last na to. 1 hour 20 minutes na pala ako rito. Gusto ba ka nasa YouTube? Pa-share nyo nga muna sandali itong live na to. Marami matututo rito.
Sa mga nasa Facebook, wala, stay put lang kayo dyan. Paki-heart nyo na lang at saka paki-share. Nasa YouTube ako, naka-live din ako. Kasi mga nasa Facebook nga, mag-subscribe nga kayo sa YouTube. Kasi yung kita ng YouTube, pinapa-incentive ko na lang sa amin. Pambira ka. Sa akin mo pa talaga pinatrabaho. Oh, sige, ako na pipindot para sa iyo. Sa akin mo pa pinatrabaho. Okay. Facebook lang kasi talaga ako. Chichester. Pipindutin ko to Chichester, ha. Nakampagal na cellphone mo, brother. Dali lang. Antayin mo na natin. Mga a few decades later. O yan, no? Ayan, putang ina mo. Lumabas na kagad yung mukha ko. Sige, next tayo. Aha. Adding tayo ng isa. Okay, wala. Kinancel ko na. Ian Magalona. Couldn't add guest. Okay, so mukhang wala naman ang nakapila rito. Last na, sige, kuha nga tayo isa pang viewer dito. Dito yung yung apat na tuldok dito sa may bandang kaliwa. Ayan, yun yung option para makakit sa live. Last viewer na ako. Pag isang minuto, wala pa rin, end live na tayo. Sige. Overall, Pilipinas, huwag nyo kakalimutan na may sarili kayong buhay at may sarili kayong problema. Ang problemahin nyo lang yung problema nyo. Huwag nyo problemahin yung problema ng iba. Kasi if you problem other people's problem, their problem will problem you. Babalik lang din sa'yo. Wala ka. Wala kang problema, maayos buhay mo. Namang problema ka sa problema ng iba. Bukas, tignan mo, hindi mo matigilan ngayon yung problema ng iba na ikaw naman sa personal na buhay mo, wala ka naman diferensya at wala kang problema. Puta, imbis tuloy na mo nananahimik ka, nagkakaproblema ka tuloy. Diba? Tinan mo, ingatan nyo yung sarili nyo doon sa pagdami ng detalye. Minsan, sa pagdami ng detalye, nalilito ka na. Pero, when you put enough context to it, dumami yung detalye. Pero lahat itong detalye na to, wala palang kwenta kasi hindi mo naman pala problema yan. Sometimes you just have to learn how to cut through the bullshit. Sometimes you have to learn how to cut through the bullshit. May mga tao, dinadamihan yung detalye. Akala nila sa pagdami ng detalye, lilinaw yung resolution sa problema. Without considering na hindi mo naman pala problema yan, dinamihan mo pa yung detalye. Ayan, sige. Wala na kayong magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Magkita-kita tayo ulit bukas. Siguro mga bandang alas 7, alas 6, alas 7 na umaga. Good morning. Ito, meron na. Last na to. Sige, last na to. So, sa Aliman. Randall del Dollar. Kung sa Kaliman, last na to, isa na to. Ina-add ko na ngayon. Randall. Kita na. Ayan, okay. Sige, last na siya. Ikaw na pinakahuli. Good morning, brother. Taga-saan ka? Brother, good morning. Taga-saan ka? Joining ka na. Good morning, brother. Hello, sir. Sir Chay. Okay. Malinaw. Sige. Ano tanong mo? Taga-Surigao po. Taga-Surigao. Malinaw po ba ang signal? Malinaw po ba ang Yung malinaw, lumabo. Nawala siya. Nawala ka, brother. Nawala. Hindi, may okay yung probinsya. Brother, nawala ka. Nawala. Meron pa isa pa. Viewer mo na ta. Kita tayo sa isa. David Naldor. David Naldor. Ate ko akit to. Kaya nakakit, good. Last na to. Pag di nakakit, kita-kits ulit bukas. Ayan, okay. Nakakit. David, good morning, brother. Taga saan ka? Morning, brother. Taga North Caloocan. North Caloocan. Okay. Ano tanong mo, brother? Tatanong ko lang, brother, kasi sa maraming bagay kasi nakikita ko na saan ba mas nasusunod sa pagdisiplina ng bata, yung payo ng magulang o yung sa ginagawa ng magulang? Sa mas madalas sa pagkakataon sa ginagawa. Tinitignan ng bata yan. Yung regular programming na nakikita niya sa bahay, kinokopya niya. Kung hindi niyo napapansin, may mga pagkakataon na yung mga bata, hindi nyo alam kung, di ba merong behavior paminsan-minsan na lumilitaw sa bata, tapos hindi nyo alam kung saan ang galing. Nakokopya nila yan, galing sa kung saan man. Either sa pinapanood, o sa mga tao sa labas ng bahay ninyo, o sa mga tao sa eskwelahan, o sa kung saan man.
Minsan, tsamba, sarili lang nila yun, pero napakabihira nun sa mas madalas na pagkakataon ng mga bata parang sponge. Syempre, ang sponge, di ba, kung ano man yung liquid na dumikit dun sa sponge, yun yung hinihigop ng sponge. Ganon din yung mga bata. Kadalasan, yung mga bata, visual at saka audio learners. Kung ano yung nakikita nila at kung ano yung naririnig nila, kinokopya nila. Kinokopya. Yung mga payo-payo, sa mas madalas sa pagkakataon, gumagana lang yan kapag tinuruan mo yung bata na sumunod sa mga payo. Kung tinuruan mo kung paano sumunod sa mga payo. Pero ang problema mo, pag hindi mo tinuruan sumunod sa payo, kung ano ngayon yung nakikita niya, akala niya tama. Overall, ang masasabi ko, pinapanood kayo ng mga anak ninyo. So galingan ninyo yung pagpapalabas ng kung ano man yung ipinapalabas na panonoorin ng mga anak ninyo. Galingan niyo yung pagpapalabas ng tama ng utak galing sa mga sarili niyo kasi pinapanood kayo ng mga anak ninyo. Walang tatalo dun sa maayos na pagpapalaki sa mga bata na ikaw bilang magulang ipinapakita mo eksakto kung paano dapat yung ginagawa ng bata. Okay yan? Oh, ayos. Kuha. Daling-dali, brother. 22 sa is ng kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niya lakaran. Siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Ngayon, overall, meron ding isang talata sa kawikaan na sinasabi na nakikita mo sa lakad ng bata kung magiging ano siya paglaki niya. Doon pa lang sa pagkilos ng bata, makikita mo na kagad. So, ibig sabihin, ikaw mismo, matuto ka na kumilos sang-ayon sa kung ano man ang gusto mong makitang kilos ng anak mo. Kasi kinokopya ka ng bata, yung mali nagiging tama sa mata ng bata. So, lahat ng kilos mo dapat babantayan mo kasi kinokopya ka ng bata. Kuha mo yung brother, follow-up question. Ano lang kasi, brother, isa rin akong OFW, tapos kakaway ko lang, galing Riyadh. Bali 3 years po ako doon. So, Okay. gumagana naman yung konsepto dahil sa pagsunod din na gano'n, brother, na kailangan mag-ipon. Pero, hindi pa kasi sapat yung ipon eh. So, kailangan ko ulit bumalik sa iba, sa abroad ulit. Yung naging decision ko ngayon kasi kakamedical ko lang last week na paano na ulit, pabalik. Tama kaya yon brother, bilang isang, sa mga pangkalahatan na lang bilang isang OFW. Ang Na ganun. targetin ninyo, makaipon kayo tapos makapaghanap buhay kayo dito sa Pilipinas. Kasi supposed to be ang ipon, dapat puhunan lang yan. Puhunan para sa kinabukasan. Ang nangyayari, yung iba napapatambay na dyan sa abroad, pabalik-balik na lang, ang ginagawa, inuubos yung pera dito sa Pilipinas. Papadala dito habang nasa abroad sila, o pag-uwi nila Pilipinas, ubusin na lang nila dito, tapos babalik na naman sila sa abroad, tapos sasabihin, hindi sapat. Magkano ba talaga yung putang ina sapat na yan? Kahit milyon-milyon pa yan, hindi pa rin sapat yan kung makaprecho kang tao eh. Yung pera mo, pinangangaprecho lang ng pamilya mo, sasapat ba yan? Diretso, brother. Kung mag-abroad kayo, isang alis lang. Pili mo lahat ng pera, tapos umuwi ka rito sa Pilipinas, magtinda ka ng kung ano man sa kalsada, bahala ka na kung paano gagawin mo. Pero, aalis ka ng bansa, tapos uubusin ng pera dito, tapos aalis ka na naman, tapos uubusin na naman ng pera dito, tapos aalis, tapos uubusin ng pera dito, kaya lang titigil yung ganyang klase ng konsepto. Pag matanda ka na, o pag sira na buhay ng pamilya mo. Kaya, ako diretso, kung aalis ka, umalis ka, kunin mo lahat ng pera, tapos bumalik ka rito, tapos huwag ka nang umuwi, huwag ka nang bumalik ng abroad kahit kailan. Kuha mo yun? Yun na lang po yung huling goal, brother. Siguro kasi medyo maganda man sana naman na. Good. Ayos. Galing ka sa buhay, brother. Oo. Follow-up question, meron pa? Okay na ako, brother. Ayos na. Pero, brother, kwento ko lang, nung May 22 kasi pumunta kami dyan. Hindi lang, kumbaga, kasama kasi yung anak namin. So, medyo gabi na, kaya hindi ka namin naantay. Yun, nagpa-picture nga kami doon sa empleyado mo. Ayun lang, brother. Babalik kami dyan soon. Lulobin ng Diyos. Okay, bye-bye. Thank you. Ayos. Thank you very much. Okay. Etong isa, iakit ko na muna ito. Kawawa naman. Si Randall Dollar. Sige na, akit muna kita. Nag-please na siya eh. Nag-please po. Naawa naman ako. Randall, good morning, brother. Taga saan ka? Sinsa na po sir sa restore ko. Okay lang. Taga-Surigao po ako. May tanong lang po ako. I-direct ko na point na lang po. Sabi po kasi sa Biblia, di ba, ang Diyos ang nagpapayaman. So, kung hindi gusto ng Diyos na yumaman ka or ako, kahit anong sipag ko, talagang hindi ako yayaman, di ba? Kasi ang Diyos ang gusto, di ba? Kung ayaw ng Diyos, so talagang hindi. So, pagkaisagot po, Sir Chay, na palaliman mo po para mas maintindihan po ng marami.
So, salamat po, sir. Okay. Ganito, overall, ang Diyos ang nagpapayaman, ang Diyos ang nagpapadukha. Yun yung nakasulat sa Biblia. Sino yung pinapayaman at saka pinapadukha niya? Lahat ba ng tao? Hindi masyadong mapakialam ang Diyos. 30:18-19 ng Deuteronomio. Aking tinatawag ang langit at lupa na pinakasaksi sa iyo sa araw na iyon. Na aking nilagay sa harap mo ang pagpapala at ang sumpa, ang buhay at ang kamatayan. Ngunit piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binti. So kung sa Biblia nakasulat pala na makakapili ka ng buhay at o kamatayan, yung pagdating sa financial standing mo, makakapili ka rin. Makakapili ka rin. Paano ka makakapili? Kung nasa kalooban ng Diyos, sa madalas na pagkakataon, hindi naman pakialamero Diyos eh. Diba? Ang madalas na pagkakataon lang naman ang pinakikialaman niya, yung mga taong talagang sa Kanya. Na kung nakikita niya na mapapasama ka, dahil sa Kanya ka, pakikialaman niya financial standing mo. Pero yung mga ordinaryong taong bayan, hinahayaan lang ng Diyos yan. Paano hinahayaan? Nakasulat din naman galing kay Solomon di ba? Ang kamay ng masipag ay yumayaman. Ngunit ang kamay ng dukha, naghihirap. Nakasulat din yun So technically, kung susundin mo yung mga bagay na sinabi ng Diyos, yung mga bagay na sinabi ng Diyos, may pagyaman din dun. Hindi mo lang alam. Tingnan mo, katulad niya, may passes na nga Sinabi na mismo ni Solomon, yung kamay ng mayaman, ay yung kamay ng masipag yumayaman. Yung kamay ng tamad, nagiging dukha. So ngayon, alam mo na ngayon kung paano yumaman ayon sa sinabi ng Panginoon. Diba? Gets mo yun? Ganun yung konsepto. So hindi yan parang, kung ayaw pala ng Diyos lumamang ka, hindi ka yayaman. Tama ka. Pero hindi lahat ng tao pinakikialaman ng Diyos sa financial aspect nila. Bahala ka na kung paano gusto mong paraan, kung paano yumaman. Ang bottom line yan, simple. Sa mas madalas na pagkakataon, ang pinakikialaman lang ng Diyos, yung mga taong sa Kanya. Pero yung mga taong hindi sa Kanya at ordinaryong taong bayan ka, hindi ka considered na banal ng Diyos. Hindi na naman automatic na masamang tao ka. Hindi ganun. It just so happen nga lang, na, alam mo yun, hindi mo lang talaga alam yung mga kautusan ng Panginoon, hindi na masyadong pinakikialaman ng Diyos yung brother. Diretso, hindi na pinakikialaman ng Diyos yan. So mas madalas sa pagkakataon, di na. Sila na mismo yung gumagawa ng ikakayaman nila. Sila rin yung gumagawa ng ikakahirap nila. Kasi ang kaduluduluan naman yan, ang Diyos pa rin nanghahatol sa'yo Hindi naman kasi importante yung financial standing mo. Pagdating sa dulo, hindi na importante yung financial standing mo. Nagkakatalo yan. Anong ginawa mo sa buhay mo overall? Anong ginawa mo sa buhay mo? Hindi naman kasi importante sa paningin ng Panginoon kung mayaman ka o dukha ka. Ang importante sa paningin ng Panginoon, anong gawain mo at saka ano laman ng puso mo? Anong ginagawa mo sa kadukhaan mo at ano rin ang ginagawa mo sa kayamanan mo? May mga mayayaman, tarantado talaga Pero may mga mayayaman, mabuting tao naman. May mga mahirap, tarantado rin, alam niyo yan. Pero may mga mahirap, mabuting tao rin. So overall, ang masasabi ko ron, 20:12 ng Apokalipsis, kung di ako nagkakamali. At binuksan ng mga aklat, at nakita ko sa harap ng luklukan ang mga patay, malalaki at maliliit. Sila'y hinatulan, bawat isa, at binuksan ng mga aklat, at binuksan lang iba pang mga aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa mga bagay na kanilang ginawa. Ang paghatol ng Diyos sa mga bagay na ginawa mo, hindi sa financial standing mo sa buhay. Yun ang overall na masasabi ko, brother. Follow-up question. Sir, sobrang solid po yung sagot niyo at malaking karangalan po na makapagtanong sa isang tulad mo. Salamat po, sir. God bless you po. Salamat, brother. Ma-appreciate kita. Okay, magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Sisipagan nyo lang lagi, tatalinuhan nyo lagi, tapos pag-iipunan nyo lagi lahat ng bagay makukuha mo. Galingan mo sa buhay, Pilipinas. Sumabay ka.